Mag-uumpisa ang bago nating storya sa loob ng isang paaralan na tinatawag nilang Royal Academy. Doon natin makikita na naglalaban ang ating bida na si Leon na may maikli at itim na buhok at si Leon na merong mahaba at dilaw na buhok. Tama, parehas Leon ang kanilang pangalan kaya dilaw na lang ang itatawag natin sa kalaban ng ating bida pag magkasama silang dalawa para hindi nakakalito. Sa isang iglap ay napatalsik ni Dilaw ang espada ng ating bida. Natomba ito sa lapag at nagalit dahil inisip niya na sobrang duga talaga ng kanilang mundo. Ngumiti lang si Dilaw kay Leon at nagpasalamat dahil siya na lang daw kasi sa buong academy ang lumalaban sa kanya. Galit naman na sinabi ng ating bida na dahil iyon sa sobra niyang lakas at pinaglalaroan lang kasi niya ang kanyang mga kalaban gaya ng ginagawa niya ngayon. Nagalit naman lalo si Leon nung sinabi sa kanya ni Dilaw na wala naman kasi siyang magagawa kung ganun sila kaina. Hindi na nakapagtimpi ang ating bida kaya tumalon ito sa harap ni Dilaw at sinabi na ang pinakaayaw nito sa kanya ay ang sobra niyang kayabangan. Habang nanunood ang iba sa kanilang laban ay napansin nila na kahit pinaglalaroan ni Dilaw si Leon ay nakakatagal pa rin ito hindi kagaya ng dati dahil lahat daw ng tao sa academy ay natatalo nito ng isang hampas lang. Natalo na ng tuluyan ang ating bida at makikita natin na nagpapahinga na lang ito sa isang lilim. Huminga na lang ito ng malalim dahil inisip niya na 3 taon na mula nung pumasok sa kanilang paaralan si Dilaw at hindi niya ito malampasan kahit gaano pa siya katyaga mag-ensayo. Kahit daw parehas sila ng pangalan ay sobrang magkaiba sila ng ugali at ang itsura at galaw daw nito ay parang kinuha galing sa isang bida sa fairy tale. Siguro daw ay hindi talaga totoo na isa lang siyang pangkaraniwang tao kaya pumunta na lang daw sana siya sa noble class kung saan siya nararapat. Bigla namang sumulpot si Dilaw doon at inalok na tulungang tumayo ang ating bida. Napabuntong hininga na lang si Leon dahil hindi naman niya ito pwedeng awayin dahil hindi naman daw kasi talaga masama ang ugali nito. Ang ginawa nito para umalis na si Dilaw ay sinenyasan na lang niya ito na hindi niya kailangan ng kanyang tulong. Pagkatapos noon ay meron silang narinig na babae na tumawag sa pangalan nilang dalawa na Leon. Pagkarinig dito ng ating bida ay agad na itong tumayo ay naglakad na paalis. Ang babaeng ito ay si Chloe at sinabi niya kay Leon na nabalitaan niya ang lahat. Hindi nakapagsalita ang ating bida dahil tinanong siya ng babae kung bakit na naman niya hinamon ng laban si Dilaw kahit alam naman niya na hindi siya mananalo. Lumapit sa kanya si Chloe at nakita ang sugatan niyang kamay kaya sinabi nito na gagamutin niya ito agad. Binawi naman ni Leon ang kanyang kamay at sinabi sa babae na ayos lang siya. Hindi naman iyon pinakinggan ni Chloe at sinabi na kailangan nila itong agapan agad at bigla na lang siyang sinigawan ng ating bida at sinabi na wag na lang siya nitong pakialaman. Nagulat si Chloe sa kanyang reaksyon pero wala na itong nagawa dahil umalis na din agad si Leon. Kinagabihan ay makikita natin ang ating bida na nag-eensayo mag-isa sa kagubatan. Habang hinahampas ang kanyang espada ay inisip niya na paano kaya kung naging dilaw din ang kanyang buhok, paano kung sinusuportahan din siya ng kanyang pamilya, at paano kung meron siyang malakas na master. Hinampes niya ng malakas ang kanyang espada at tinanong kung paano kaya kung meron siyang dugong bughaw. Habang nakatingin sa sira niyang espada ay sinabi na lang niya na wala naman na daw siyang magagawa dahil ang meron lang siya ay sipag. Narinig niya ang ingay mula sa loob at inisip na ngayon daw pala ang kaarawan ni Dilaw. Siguro daw ay binigyan siya ng academy ng magarbong party dahil siya ang tinuturing nilang karangalan ng paaralan. Humiga na lang ang ating bida sa lapag at sinabi na kailangan ulit niyang mag-ensayo bukas. Inisip nito na parang sinayang niya ang 3 taon ng kanyang buhay sa paaralan na iyon at inisip na sumuko na lang kaya. Gumulong-gulong ito sa lapag para matauhan at tumayo rin bigla para sigawan ang langit. Tinanong nito sa goddess kung para saan ang lahat ng ginawa niyang pagsisikap kung matatalo lang din pala ito ng talento. Napakamot na lang ito dahil para daw siyang baliw dahil hindi naman siya sasagutin ng goddess. Napadilat naman bigla si Leon dahil may napansin siyang ilaw at nagulat ito dahil nakita niya na merong nahuhulog sa langit papunta sa kanya. Lumipat muna saglit ang storya kila Chloe at tinanong nito si Dilaw kung nakita ba niya si Leon at sinabi lang nito na hindi. Wala din daw nakakita sa kanya sa mga dorm kaya akala niya ay nandoon sa party ang ating bida. Pilit nitong iniisip kung nasaan kaya nagsuot si Leon at sinabi naman ni Dilaw na hayaan niya na muna ito dahil kaarawan naman niya ngayon. Hindi ito narinig ng babae dahil sa pag-aalala niya kaya sinabi lang niya na kailangan niya itong hanapin.
Bigla naman may nagsalita sa likod ni Dilaw at tinawag siya nitong kamahalan at sinabing mukhang meron daw siyang problema. Lumigan ito sa kanya at sinabi kay Sir Gilbert na huwag siya nitong tawaging ganun dahil wala naman daw siya karapatan makuha ang titulong iyon at baka daw mabunyag ang kanyang totoong pagkatao. Nanghingi na lang ng tawad sa kanya ang matanda at binati na lang ito ng happy 17th birthday. Makalipas ang ilang sandali ay nabanggit ni Sir Gilbert ang prophecy na pinasa pa mula sa sinaunang imperial family na magaganap daw sa susunod na taon. Sa araw daw na tumungtong si Dilaw, ang isang miyembro ng imperial family sa tamang edad ay makikita daw ng lahat ang nangyari sa dating Holy King. Tinanong nito kung ang tinutukoy ba ng matanda ay ang great hero na si Roderick na 300 years ago at masyado naman daw atang mataas ang ekspektasyon nito sa kanya. Sabi ni Dilaw ay meron pa naman silang 1 taon para malaman kung mangyayari ba iyon kaya habang naghihintay ay kailangan niya si Chloe na merong napakagaling na talento sa magic at ang ating bida na si Leon na mas masipag pa sa kahit na sinong tao na kilala niya na maging kakampi. Ang eksaktong nakasaad sa prophecy ay pagtumungtong daw ang isang lalaki na merong pangalan ng Leon sa tamang edad, mahuhulog mula sa langit ang isang espada na tatalo sa lahat ng masama sa mundo. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakita at tinanong kung bakit merong espada na nahulog mula sa langit. Bigla itong napaupo ng maayos dahil meron siyang narinig na malalim na boses. Lumingon ito sa kanyang paligid para hanapin kung sino iyon at tinanong ng espada na hindi daw ba siya nakikita ni Leon sa kanyang harapan. Nagulat ito nang medyo may halong takot dahil paano daw nakakapagsalita ang espada. Dahil sa mga nangyari ay biglang naisip ng ating bida at sinabi na hindi kaya ang espada na nasa kanyang ay isang holy sword. Sumagot naman ito at sinabi na tama ang sinabi ni Leon at nandoon daw ang espada dahil sa kanya. Lagi daw niyang iniisip na sobrang duga ng mundo at ang mga taong meron na ang lahat ay nagkakaroon pa lalo at ang mga wala ay lalo pang nawawalan. Pero, sinabi sa kanya ng espada na kailangan ibigay ang oportunidad ng patas. Ang mga taong walang tigil na nagsisikap lang daw at ginagawa ang lahat para lumakas ang mga taong karapat-dapat. Sinabi nito bigla sa ating bida na narinig daw niya na nagrereklamo siya kanina sa goddess at tinanong ito kung sa tingin ba niya ay karapat-dapat siya. Napaisip naman ito saglit at sinigaw sa espada na alam niya sa kanyang sarili na siya ay karapat-dapat. Kung ganon ay kunin daw niya ang espada at ibibigay nito sa ating bida ang pagkakataon na patunayan ang kanyang mga sinabi. Habang bumababa ay inisip ni Leon na alam daw niya ang mangyayari pag kinuha niya ang Holy Sword. Totoo daw na hindi talaga patas ang kanyang buhay kahit saan mo tignan pero pag ginawa daw niya iyon ay parang masasayang lang ang ginawa niyang ensayo ng 3 taon nang walang pahinga. Nagulat ang espada dahil pagkaharap sa kanya ng ating bida ay sinabi nito na hindi din daw iyon patas. Ayaw daw mawalan ng kwenta ni Leon ang lahat ng kanyang ginawa para lang lumakas bigla. Paalis na sana doon ang ating bida pero sinabi sa kanya ng espada na siya na nga ito. Dahil daw sa ginawa niyang iyon ay nakita ng espada na karapat-dapat si Leon at tinawag itong hero. Lumiwanag ito ng malakas at sinabi sa ating bida na bunutin na niya ang espada. Dahil daw sa malakas niyang mentalidad na hindi sumusuko kahit na ano ang mangyari at ang tiyaga na patunayan ng kanyang sarili sa lahat ang hinahanap ng Holy Sword. Sinabi nito na hindi niya lang ito binibigay sa kanya basta, napatunayan niya na karapat-dapat siya at ang oportunidad daw na iyon ay binigay ng espada ng patas. Dahil doon ay sinubukan ng bunutin ni Leon ang espada at sinabi nito sa bida na ang kanyang pangalan ay Elcid at siya ang clone ng Holy King na si Rodrigo Caldies Elvavar at ang espadang iyon daw ang magsisilbing ilaw ng kanilang henerasyon. Nabunat na din sa wakas ng ating bida ang espada at tinawag siyang master ni Elcid at sinabing tatalunin nilang dalawa ang lahat ng masama sa mundong iyon. Bigla namang may lumabas na eskina at nakikita natin ang totoong itsura ni Elcid at tinanong nito sa kanyang kausap kung bakit siya nito tinawag. Tinanong ng kanyang kausap kung bakit nito sinira ang prophecy at sumama sa isang pangkaraniwang tao at sinabi naman nito na layon din naman ang ibig sabihin ng pangalan ng ating bida. Kahit daw galing sa Imperial Empire ang prophecy na iyon ay hindi naman daw nakasulat na kailangan mapunta ito sa kanilang miyembro. Ang isang leon daw kasi na galing sa Empire ay hindi naabot ang kanyang hinahanap dahil kahit meron itong talento ay kulang naman ito sa lakas ng loob at tiyaga. Sinabi lang ni Elcid sa kanyang kausap na huwag mag-alala dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maging mas malakas pa si Leon sa dating hero.
Dumating na ang umaga at pagkagising ng ating bida ay akala nito na panaginip lang ang lahat ng nangyari sa kanya kagabi. Pagkabangon nito ay nakita niya agad ang espada kaya naisip nito na totoo talaga ang lahat. Nagulat ito nung sinabi ng espada na pinapaalala nito na siya ang oportunidad na nakuha ni Leon pero wag daw niyang isipin na lalakas siya agad dahil lang dito. Lumabas sa espada ang kaluluwa ni Elsed at sinabi na mas hihirap pa ang kanyang mga pagdadaanan. Ang mga tao daw na binibigyan ng napakagandang oportunidad ay may kapantay din na kapalit. Hihirap lalo ang kanyang buhay dahil ito lang daw ang daan para lumakas. Alam ito ng ating bida kaya ngumiti lang siya kay Elsed at sinabi na handa itong gawin ang lahat. Kung ganun daw ay magayos na siya at dumiretso na agad sa drill hall. Sinabi ni Elsed na kailangan daw niyang makita kung paano gumamit ng espada ang ating bida para maturuan siya nito ng tama. Pagkalabas nila ay napansin ni Elsed na madilim pa at masyado pa palang maaga. Pagkatingin nito kay Leon ay nakita niya na hindi ito mapakali kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinabi nito na nasa loob pa rin sila ng academy at masyado daw madaling mapansin ang kanyang espada kaya hindi niya alam ang sasabihin pag merong nakakita sa kanya at tinanong kung ano at saan ito galing. Sinabi ni Elsed na hindi kailangan mag-alala ni Leon dahil meron siyang paraan para doon. Bigla na lang nag-ilaw ang kanyang espada at napunta ito sa kanyang kamay. Sinabi niya na pwede na niyang ilabas at itago ang espada kahit kailan niya gusto at ang katawan naman niya ay hindi nakikita ng iba kaya okay na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali ay pinag-umpisa na ni Elsed ang ating bida at sinabi na ipakita niya ang kanyang lakas. Dahan-daang binunot ni Leon ang kanyang espada at malungkot na sinabi na hindi daw ito matutuwa sa kanyang makikita. Sinabi naman ni Elsed na hindi kailangan mag-alala ni Leon dahil alam daw niya na ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya sa pagkakataon na binigay sa kanya. Dahil doon ay ginanahan bigla ang ating bida at hinawakan na ang kanyang espada para naghanda. Hinampes niya ito gamit ang lahat ng kanyang nalalaman at napansin nito na parang merong kakaiba. Ilang libong beses na daw niyang ginawa ang mga galaw na iyon pero dahil lang sa pagtitiwala sa kanya ni Elsed ay parang may lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Nakita na ng spirit ang kailangan niyang makita at pinatigil na nito ang ating bida. Sinabi nito na sa ginagawa niya ay bibigay talaga ang kanyang espada. Hindi naman ito napansin ni Leon at pagtingin niya sa kanyang espada at sira-sira na pala ito. Sinabi ni Elsed na sa paulit-ulit na training ng basics ay natutunan siguro niya iyon at hindi ito napansin ng ating bida na kaya niya pala itong gamitin. Tinanong naman ni Leon sa spirit kung ano ang nangyari at sinabi lang nito na hindi pa niya ito kailangan malaman. Hindi daw siya lalakas kung aasa lang siya doon at ituturo na lang daw ito sa kanya ni Elsed sa tamang panahon. Sinabi din nito sa ating bida na matyaga siyang nag-ensayo ng basics kaya wala naman daw itong masasabi sa kanya at pwede na nitong ituro kung paano igalaw ng tama ang kanyang katawan. Ang pundasyon daw ng martial arts ay ang tamang paggalaw ng isang tao ng kanyang katawan. Pinatakbo nito ang ating bida at sinabi na hindi siya pwedeng tumigil hanggat hindi sinasabi ng spirit. Dinagdag pa nito na kailangang gawin ni Leon ang mga sasabihin ni Elsed habang tumatakbo katulad na lang ng tumakbo ng isa lang ang paa, mag-handstand, at kung ano-ano pa. Sinabi ng ating bida na tiwala siya sa abilidad niyang tumakbo pero ngayon lang daw siya nakaranas ng ganun at hindi niya alam kung para saan ito. Pero, inisip ni Leon na kung lalakas siya dahil dito ay hindi daw siya magrereklamo at gagawin na lang niya ito. Inisip ni Elsed na napakagandang canvas ni Leon at karapat-dapat daw talaga itong guhitan. Para daw siyang isang lalagyanan na kahit na ano ang ilagay ay makukuha niya. Kahit konti lang daw ang malaman niyang swordsmanship at experience na galing sa mga hero dati ay sapat na daw iyon para maabot ng ating bida ang swordmaster. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na nasa loob na ng klase ang ating bida at natutulog ito dahil pagod siya sa ginawa nilang training kaninang madaling araw. Ginaising naman ito ni Elsed at sinabi sa kanya na hindi lang dapat siya puro ensayo dahil kailangan din niyang makinig sa klase. Hirap na hirap si Leon dahil pinipigil niya ang kanyang sarili para hindi makatulog. Tinawag ng spirit ang ating bida at sinabi na alam na daw niya kung ano ang una niyang ituturo kay Leon. Tinanong ni Elsed kung ano sa tingin niya ang kanyang kulang at sinabi nito na swordsmanship o kaya aura. Sinabi ng spirit na mali iyon dahil ang kailangan daw niya ay isang malinaw na mata. Pinaliwanag niya na ayon sa lumang pag-aaral ay kailangan muna ng mata, bilis, tibay ng loob,
at huli lang ang iyong lakas. Sinabi ni Elcid na hindi naman daw sa hindi importante ang lakas pero mas mahalaga lang daw talaga na matutunan muna ang unang tatlo. Napaisip naman si Leon dahil ngayon lang daw niya narinig na kailangan din palang palakasin ang kanilang mga mata. Inumpisahan naman na nito agad ang training kahit hindi pa sinasabi sa kanya ni Elcid at ginalaw ng mabilis ang kanyang ulo at mata. Pagkatigil nito ay sinabi sa kanya ng spirit na ituturo daw niya kay Leon kung paano gamitin ng totoo ang kanyang mga mata. Pinatingin nito ang ating bida sa harap at sinabing tignan niya ang teacher. Gamitin daw niyang focus point ang guro at bibigyan daw siya ni Elcid ng 10 segundo para kabisaduhin ang lahat ng kanyang nakikita. Habang nakatingin ay inisip niya ang kulay ng board, hawak na kahoy, medyo namumute ang buhok, bigete, at tiyan. Sinabi ng spirit na tapos na ang kanyang 10 segundo at ipikit daw niya ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala ang ating bida nung tinanong sa kanya ni Elcid kung ilan daw ang lahat ng linya na nakasulat sa blackboard. Akala daw ba niya ay ang kailangan niyang kabisaduhin ay ang teacher at sinabi naman ng spirit na ang sinabi lang niya ay gamitin lang niya ito para mag-focus. Alam ni Elcid na walang maalala si Leon kahit isa kaya tinanong nito kung bakit daw kaya ganon. Simple lang daw ang sagot at ito ay dahil ang akala lang daw ni Leon na importante ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Marami daw nasasayang sa paningin ng isang tao dahil ang nagagamit lang ng karamihan ay 120 degrees at ang kapasidad daw nito ay 220 degrees. Ang kailangan daw niyang gawin ay subukang gamitin ang buo niyang paningin at kabisaduhin ang lahat ng nakikita niya ng parang isang drawing. Kailangan daw talaga niya itong matutunan dahil pag tumagal, 24/7 na niya itong gagamitin at hindi lang 10 segundo. Habang sinusubukan ay iniisip ni Leon na gusto niyang sabihin kay Elcid na imposible ang kanyang pinapagawa pero hindi naman daw niya inaasahan na magiging madali ang mga turo ng isang holy sword kaya kailangan na lang daw niyang gawin ang kanyang makakaya. Buong araw nilang ginawa ito at nang matapos na ang lahat ng kanyang klase ay makikita natin na para itong lantang gulay. Sinabi nito na sobrang sakit ng kanyang mga mata at para din daw mahahati ang kanyang ulo sa sakit. Sinabi ni Elcid na mahusay ang ginawa ni Leon at sinabi na kaya daw masakit ang kanyang mata ay dahil natuyo ito ng sobra sa kakadilat. Pero, ang sakit daw ng ulo niya ay kakaiba dahil nabuksan daw kasi ni Leon ang isang skill na habang buhay niyang hindi ginamit. Kinumpara ito ng spirit sa namamagang muscle pagkatapos magbuhat para madali itong maintindihan ng ating bida. Medyo nagets naman na daw ito ni Leon kaya sinabi sa kanya ng spirit na itutuloy na nila ang kanilang ginagawa. Pinatingin siya ni Elcid sa lalagyanan ng kandila na nakasabit sa pader at tinanong kung ilan ang nakalagay doon. Pagkasabi ng tatlo ay tinanong niya kung meron bang salamin at necktie ang lalaking nakasalubong nila 3 seconds ago. Ginawa nila ito ng paulit-ulit sa lahat ng kanilang makikita hanggang sa makarating na sila sa kwarto ng ating bida. Pagkahiga ay hindi na nito kinaya at napahawak na lang siya sa kanyang mata dahil sa sobrang sakit. Panuri ni Elcid si Leon dahil sa tiyaga nito at hindi man lang daw ito nagtanong kung pwede ba silang huminto o magpahinga. Tinanong ng ating bida kung papayag ba siya kung nagtanong ito at sinabi naman ng spirit na hindi. Habang nagpapahinga, sinabi sa kanya ni Elcid na hindi din maganda ang masanay dahil ang ibig sabihin daw nito ay tumitigil na ang kanyang katawan sa pag-abante. Kahit may magagandang may dudulot daw ang paulit-ulit na training ay magkakaroon sila ng malaking problema kung makahanap ang kanyang katawan ng shortcut para mas madali itong gawin. Ang pinakamaganda daw nilang magagawa ay ang pagpalit-palit ng training para hindi ito paulit-ulit. Sinabi naman ng ating bida na iyon siguro ang rason kung bakit siya pinapatakbo ni Elcid ng kakaiba. Tama daw at ginagawa niya iyon para magawa ni Leon ang mga bagay na hindi sanay ang kanyang katawan. Sinabi nito na nakukuha daw ng mga tao ang kanilang kaalaman kung paano sila mamuhay at mag-ensayo. Ang mga mangingisda daw ay maganda ang balanse at ang mga mangangaso naman ay magaling itago ang kanilang presensya. Nakuha naman na ito ng ating bida at sinabi na ang training na ginagawa ni Elcid ay para palakasin ang kanyang kahinaan. Ang lakas ni Leon ay ang kanyang stamina, mentalidad, at ang basics ng swordsmanship. Ang kahinaan naman daw niya at ang kailangan nilang ayusin ay ang kanyang pisikal at mental na flexibility dahil nanigas na ito dahil sa ilang taon na paulit-ulit niyang training. Tinanong naman ni Leon kung paano naman daw ang swordsmanship at aura kaya napabuntong hininga na lang si Elcid. Galit na lumapit sa mukha ni Leon ang spirit at tinanong kung bakit naman niya ito agad ituturo sa kanya.
Pinaglaruan nga lang daw siya ni Dilaw nang hindi gumagamit ng aura kaya kung biglaan na lang siyang gagaling ay magtataka daw ang mga tao. Sinabi nito na wag daw siyang maatat dahil ituturo niya ito lahat sa ating bida paglabas niya ng academy. Sa ngayon, ibuhos na daw muna niya ang lahat sa paggamit ng tama sa kanyang mata para lumiit naman kahit paano ang agwat nila ni Dilaw. Dahil doon ay ginanahan si Leon at sinabi na hindi na siya makapaghintay sa susunod nilang training. Pinigil naman ni Elsed ang ating bida at sinabi na meron siyang idadagdag. Gaya ng sinabi niya kanina ay hindi maganda ang paulit-ulit na training dahil masasanay siya kaya simula bukas, merong parusa sa bawat mali niyang isasagot. Sinabi ni Elsed sa ating bida na hindi naman daw niya iyon gagawin para pahirapan lang si Leon dahil mas mabilis daw siyang masasanay kung meron itong halong takot. Kahit daw maganda ang kanyang mentalidad ay kailangan pa rin ito ng magtutulak sa kanya para gawin ang mas mahirap. Naintindihan naman ito ng ating bida at sinabi sa spirit na pwede na agad nila itong umpisahan ngayon. Tinanong naman ni Elsed kung sigurado ba siya dahil pwede naman daw silang mag-umpisa bukas pero ayos lang daw talaga iyon sabi ni Leon. Unang subok pa lang ay nagkamali na agad ito kaya kinuryente siya ni Elsed bilang parusa. Nag-sorry naman ito kay Leon dahil matagal na daw niyang hindi nagagawa ang skill na iyon kaya hindi niya naten siya ang kanyang lakas. Simula bukas daw ay hihinaan na niya ito na konti pero kung sunod-sunod ang kanyang mga mali ay unti-unti din daw niya itong lalakasin. Pagkaputok pa lang ng araw ay makikita natin na nag-e-ensayo na agad ang ating bida sa labas kasama si Elsed. Pagdating sa klase ay wala itong ibang ginawa kundi sanayin ang kanyang mga mata at pag-uwi naman ay palakasin ang kanyang katawan. Makalipas ang isang buwan ng marahas niyang training ay makikita natin sa labas ang ating bida at tinanong sa kanya ni Elsed kung ilan ang ibon na nasa taas ng bubong na nakita nila kanina at sumagot naman ito ng 10 at ang pang-anim pa daw ang lumipad doon. Tinanan din nito kung ilan ang kalapati sa bintana ng bahay na dinaanan nila at sinabi nito na wala daw dahil puro uwak ang nandoon. Pinuri ng spirit si Leon dahil kahit papaano daw ay pumasa siya sa loob lang ng isang buwan. Nagpasalamat naman si Leon sa lahat ng tinuro nito sa kanya at tinanong kung meron daw ba siyang pabuya. Sobrang saya ng ating bida dahil matapos daw ang isang buwan ay binigyan din siya ni Elsed ng isang araw para magpahinga. Bigla namang natigil ang saya nito dahil narinig niya na tinatawag siya ni Dilaw sa likod. Inisip nito na isang buwan na nung huli silang mag-usap at kalahating buwan naman daw si Chloe. Sinabi ni Dilaw na hindi pa rin nagbabago ang ating bida dahil dumiretso ito agad sa training hall pagkatapos ng kanilang lunch. Pinuntahan daw niya si Leon dahil nag-aalala ito para sa kanya pero nakita naman nito na ayos lang pala siya. Tinanong naman ng ating bida kung ano ang pinag-aalala nito at sinabi ni Dilaw na akala daw niya ay sumuko na din si Leon kagaya ng iba nilang kasamahan sa academy dahil isang buwan na siya nitong hindi niya yayamak ipaglaban. Pero ayon sa nakikita niya, hindi pa rin daw ito nawawalan na kahit na konting lakas ng loob. Tinanong naman ng ating bida kung paano naman niya ito nalaman at sinabi sa kanya ni Dilaw na ibang-iba kasi ang ekspresyon ng mukha niya kesa sa ibang estudyante. Sinabi naman ni Leon sa kanya na kung iyon lang ang kanyang sasabihin ay makakaalis na siya dahil kailangan pa nitong magpahinga. Tinanong nito kung bakit napakasungit ng ating bida at sinabi nito na gusto lang naman niyang makipag-usap saglit. Tinanong naman ni Leon kung ano naman ang pag-uusapan nilang dalawa at sinabi ni Dilaw na makinig na lang siya kahit 10 minuto lang. Wala naman ang nagawa ang ating bida kaya pinagbigyan na nito ang gusto ni Dilaw at umupo na sa kanyang tabi. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na si Dilaw at sinabi kay Leon na matagal na silang naglalaban dalawa. Nagulat naman ito dahil tinanong ni Dilaw sa kanya kung okay lang ba natapusin na nila iyon. Kung ayos lang daw kay Leon ay ang susunod nilang laban ay ang huli na at purong swordsmanship lang na walang halong ora ang kanilang gagamitin at totoong espada na kesa sa wooden sword. Dinagdag pa nito na pag siya daw ang nanalo ay kailangan sundin ni Leon ang lahat ng gusto ni Dilaw. Napangiti naman doon ang ating bida at tinanong kay Dilaw kung paano naman pag siya ang nanalo. Seryoso nitong sinabi na pwede niyang ibigay ang lahat ng gusto ni Leon basta hindi daw ito makakasira sa kanya o sa pangalan ng kanyang pamilya. Pumayag naman agad dito si Leon at sinabi na magdedesisyon na lang siya kung ano ang gusto niya sa araw ng kanilang laban. Habang umaalis ay sinabi nito kay Leon na kailangan niyang sabihin kay Dilaw ng 3 araw bago ang gusto niyang petsa dahil kailangan pa niyang ihanda kanilang paglalabanan.
Pagkaalis ni Dilaw ay hindi alam ng ating bida kung ano ang nangyari dahil bigla na lang itong kinabahan ng sobra. Nagalit naman sa kanya si Elcid dahil ang yabang daw niyang sumasagot kanina at kung kailan pa sila natapos mag-training ay doon pa siya panghihinaan ng loob. Napayuko lang ito at sinabi sa spirit na hindi naman daw iyon sa ganun. Ang rason daw niya ay dahil kahit na napakahirap ng ginawa nilang training ng nakaraang buwan ay hindi daw masyadong nararamdaman ni Leon na lumakas na siya. Sinabi naman sa kanya ni Elcid na hindi niya kailangan mag-alala dahil kahit hindi niya ito napapansin ay malaki na ang pinagbago nito. Normal lang daw iyon dahil ang paggamit ng mata ay hindi kaparehas ng lakas ng katawan kaya hindi talaga niya mararamdaman na lumakas na siya dahil hindi pa naman niya ito nagagamit ng tama. Naalala din ng spirit ang sinabi sa kanya kanina ni Leon na meron silang physical assessment ngayon kaya maghintay lang daw siya at makikita rin niya kung gaano talaga siya kalakas. Makalipas ang ilang oras ay nagumpisa na ang kanilang assessment at sinabi sa kanila ng kanilang teacher na pumila na sila ng maayos. Naalala ni Leon na kahit walang ora at purong pisikal lang ang kanilang ginagamit ay ang mga nauuna pa rin sa kanilang academy ay ang mga nasa noble class. Tinanong naman siya ni Elcid kung pang-ilan siya at si Dilaw nung nakaraang assessment at sinabi nito na siya ay 9th at first naman si Dilaw. Sa porma pa lang daw nito ay nahalata na iyon ng spirit dahil kahit hindi nito kasing sipag mag-ensayo ang ating bida ay napakatalentado naman nito. Iniba naman ni Leon ang usapan at sinabi na ang gagawin nila ngayon ay ang 800 meter run. Ang record daw ni Dilaw doon ay 1 minute and 20 seconds at ang sa kanya naman ay 1 minute and 40 seconds. Sinabi ni Elcid sa ating bida na huwag siyang matatakot hanggat hindi pa niya ito nasusubukan dahil hindi na daw siya kagaya ng dati kasi nasa kanya na ngayon ang Holy Sword. Wala naman daw ibang magagawa si Leon kaya magtitiwala na lang siya kay Elcid. Tinawag na siya ng kanyang guro at pinapila na dahil kasama siya sa unang mga tatakbo. Nung mag-umpisa ay nagulat ang lahat ng nanunood sa kanya dahil napansin nila na sobrang bilis na ni Leon. Pagkatapos nilang tumakbo ay nagulat na naman si Dilaw at ang mga nanunood dahil sinigaw ng teacher na si Leon ang nangunguna at ang kanyang bilis ay 1 minute and 29 seconds. Lumapit naman sa kanya ang kanilang teacher at tinanong ang ating bida kung natuto na ba itong gumamit ng ora. Hindi naman makapaniwala sa kanya ang guro nung sinabi niyang hindi kaya hiningi nito ang kamay ni Leon para kumpirmahin. Pagkatapos tignan ay hindi makapaniwala ang kanyang teacher dahil totoo ang kanyang sinasabi at tinanong nito kung ano ang ginawa niya para magbago ng ganon kabilis. Napakamot lang ito at sinabi sa kanyang teacher na wala naman siyang binago masyado sa kanyang mga ginagawa. Habang bumabalik sa kanyang pwesto ay makikita natin na masama ang tingin sa kanya ng mga tao doon. Pagkaupo ay tinanong niya agad si Elcid kung ano ang nangyari sa kanya at mayabang lang nitong sinabi na tama daw ang kanyang sinabi kanina. Bago daw niya ipaliwanag sa kanya ang nangyari ay tinanong nito si Leon kung alam ba nito kung saan nanggagaling ang lakas ng isang tao. Sumagot naman ang ating bida na ito ay nagmumula sa muscle at tama naman daw iyon. Ang focus daw ng mga tao sa mundong iyon pag nagpapalakas ay ang pag-ensayo nila sa kanilang mga muscle. Tama din naman daw iyon pero sinabi ni Elcid na kailangan din nilang palakasin ang kanilang nervous system. Ang lakas at laki ng katawan ay meron daw limit at matagal na itong naabot ni Leon dahil sa araw-araw niyang pag-ensayo ng walang tigil. Ang rason daw kung bakit siya biglang lumakas ay sinanay ng spirit ang kanyang nervous system nang hindi niya napapansin. Tinanong ni Leon kung paano naman ito ginawa ni Elcid dahil wala naman daw siyang kakaibang nararamdaman. Laking gulat ng ating bida nung sinabi sa kanya ng spirit na ang parusa niya pag nagkakamali sa eye training ang kanyang ginamit. Ang sobrang sakit na nararamdaman niya sa tuwing nagkakamali siya ng sagot ay ang nagpapalakas ng kanyang nervous system. Tinanong naman nito kung bakit hindi na lang daw niya ito sinabi at hindi daw kasi ito makakatulong sa ating bida. Ang rason kung bakit nakapasa si Leon sa kanyang eye training ay para makatakas na siya sa sakit ng kanyang parusa. Pero kung sinabi daw niya na pag meron siyang makukuha kada mapaparusahan siya ay hindi niya seseryosohin ang training at malamang daw ay hindi pa rin sila tapos sa mata. Hindi naman nakasagot doon si Leon dahil alam nito na tama ang sinabi ni Elcid kaya mayabang nitong sinabi na napakagaling daw talaga niyang guro. Bigla naman naputol ang kanilang usapan dahil sa lakas ng hiyawan ng mga estudyante. Tinignan ni Leon kung ano ang rason ng malakas na sigawan at iyon ay si Dilaw dahil natalo niya ang dati niyang record at siya pa rin ang una sa kanilang academy.
Pagkatapos ng assessment ay nakita na ni Leon ang listahan at nakasulat doon na si Dilaw pa rin ang una at siya naman ang pangalawa. Ginanahan ito dahil kahit papano daw ay naabot na niya si Dilaw at sinabi na siya ang mananalo sa kanilang laban. Kinagabihan ay makikita natin na nasa kama na ang ating bida at tinatanong nito si Elsed kung anong klaseng training ang gagawin nila bukas. Nag-isip naman ng mabuti ang Spirit at sinabi na okay na ang training ni Leon sa mata at okay na din ang kanyang pisikal na lakas kaya ang kailangan na lang daw niya ngayon ay aktwal na experience. Tumayo naman ito ng mabilis at nagpa-cute kay Elsed at sinabing hindi ba pwede na swordsmanship na lang ang kanyang ituro. Sinabi naman nito na wag na siyang umasa na tuturuan siya nito ng swordsmanship ngayon dahil kailangan muna niya ng ora bago niya matutunan ang teknik ni Elsed. At gaya daw ng sinabi niya dati, okay na ang lakas ng ating bida ngayon dahil wala na siyang matuturo dito pagdating sa basics dahil sa ilang taon niyang pag-ensayo ng matyaga. Pag tinuruan daw siya ng Elsed ngayon ng bago ay para lang daw siyang bata, nakakalakad lang at sa tingin daw ba niya ay uubra ang kulang-kulang na teknik kay Dilaw. Hindi daw niya kailangan masyadong mag-alala dahil nakita naman daw niya na lumapit na siya ng konti kay Dilaw at hindi na daw nito mapaglalaroan ang ating bida gaya ng dati. Pero, ang kailangan daw talaga ni Leon sa ngayon ay ang experience sa aktwal na laban kaya tinanong nito kung meron bang mga galit sa kanya sa academy. Sakto naman ang tanong sa kanya ni Elsed dahil pagkapasok niya sa academy kinabukasan ay merong tumawag sa kanya at tinanong kung siya ba ang commoner na nagngangalang Leon. Napansin naman ng ating bida ang mga badge nila sa kanilang uniforme at iyon daw ay galing sa noble class. Hindi pa nakakasagot si Leon ay sinigawan agad siya ng mga ito at sinabi na paano naman nakuha ng isang samped ang second place sa buong academy. Hindi daw sila nito maloloko dahil alam nila na gumamit siya ng kabulastugan para maloko niya ang kanilang teacher. Mayabang naman itong sinabi na kung meron silang problema sa ranking ay sa teacher sila magreklamo at hindi sa kanya. Sabay-sabay naman itong nagsalita at sinabi na ang lakas naman daw ng loob niyang sumagot sa mga noble. Habang nagsasalita pa rin ang mga siraulo ay inisip ng ating bida na kahit ano naman ang kanyang sabihin ay hindi sila makikinig sa kanya dahil isa lamang dumi ang tingin ng mga kagaya nila sa commoner na kagaya ni Leon. Bigla namang may nagsalita galing sa likod ng mga siraulo at sinabi na hindi naman nila kailangan masyadong magalit. Kahit daw isang commoner ang ating bida ay estudyante pa rin daw siya ng academy. Pero bilang mga noble ay kailangan daw nilang parusahan ang ginawang pandudugan ni Leon. Tinanong naman ni Elsed sa ating bida kung sino naman ang nagmamagaling na lalaking iyon at sinabi nito na siya ay ang second son ng Bourbon Count family na si Elmont. Siya daw ang laging pangalawa kay Dilaw at sobra siguro ang galit nito dahil nakuha lang ito basta sa kanya ni Leon. Lumapit ito sa harapan ng ating bida at sinabi na iniisip siguro niya na hindi ito patas pero hindi lang daw kasi nila ito pwedeng palampasin. Dahil sa ginawa daw na pandudugan ng ating bida ay kailangan niyang sumunod sa kanilang gusto. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na hindi pa nga niya sinasabi kung ano ang gusto nila ay gusto agad nila na pumayag na lang ito agad. Susugudan na sana ng kanyang mga alalay si Leon pero pinigilan sila ni Elmont. Sinagot nito ang tanong ng ating bida at sinabi na ang kanilang gusto ay maglaban sila ng mga ito habang may nanunood na teacher. Inisip ni Leon na sa unang rinig ay mukha daw patas ang kanyang sinabi dahil nagsama siya ng teacher na manunood. Pero, walang sinabi si Elmont sa kanya na hindi pwedeng gumamit ng ora kaya malamang sa malamang ay gagamitin nila ito laban sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi na ni Leon na pumapayag na ito sa kanilang gusto pero meron siyang kondisyon. Gusto daw nito na ang teacher na sumubaybay sa kanila ay si Teacher Helmet na nagsagawa ng kanilang assessment at pag siya daw ang nanalo ay hindi na nila pagdududahan ang lakas ng ating bida. Dahil akala nito na nanduga lang talaga si Leon ay hindi na niya pinansin ang mga kondisyon nito at pumayag na lang para maumpisahan na daw ito agad. Natapos na ang araw at nasa kwarto na ang ating bida at tinanong nito kay Elsed kung sa tingin ba nito ay kaya niyang talunin ang mga iyon nang hindi gumagamit ng ora. Napaisip ang Spirit sandali dahil hindi niya alam kung ano ang tamang sasabihin pero nakaisip naman agad ito ng paraan at sinabi na ipapakita na lang daw niya ito sa kanya. Pinitik ni Elsed ang kanyang mga daliri at pagkatapos noon ay bigla na lang may lumabas sa harapan ng ating bida. Hindi alam ni Leon kung ano ang kanyang tinitignan kaya sinabi sa kanya ng Spirit na ito ang kanyang mga stats at skills.
Para masagot daw ang kanyang tanong kanina ay pinakita din ni Elcid sa kanya ang mga stats at skills ni Elmont. Tinignan itong mabuti ni Leon at hindi ito makapaniwala dahil sobrang hina daw pala ng kanyang makakalaban. Inisip niya na dahil noble si Elmont ay sagana siya sa mga mamahaling elixirs na pampalakas at nag-training na simula pa lang ng bata siya. Sinabi naman ni Elcid na kung hindi nakakain ng maayos ang mga elixir ay para lamang itong normal na pagkain at kahit na gaano katagal na daw nagsasanay si Elmont ay hindi pa rin ito matutumbasan ang ginawa ng ating bida. Ang pisikal na lakas daw ni Elmont kung hindi siya gagamit ng aura ay rank E lang na merong 99 points. Pero dahil sa tulong ni Elcid at sa sipag ni Leon ay napakalayo ng kanilang pisikal na lakas sa isa't isa at iyon daw ang kanyang magiging lamang sa kanila. Hindi din daw kailangang matakot ng ating bida dahil kahit merong aura ang mga kalaban ay kayang-kaya niyang makipagsabayan dito. Dahil sa mga sinabi ni Elcid ay ginanahan na ng sobra si Leon at sinabi na kahit na anong mangyari ay hindi siya magpapatalo sa mga siraulong noble na iyon. Kinabukasan, habang naglalakad na papunta sa fighting hall ang ating bida ay nakasalubong niya doon si Teacher Helmet. Sinabi nito kay Leon na napansin daw niya na malaki na talaga ang pinagbago ng ating bida sa loob lang ng isang buwan. Sinabi din nito na alam naman niya ang ginagawa ng ating bida at hindi daw siya nito pipigilan. Tinanong naman ni Leon kung ano ang ibig sabihin ng kanyang teacher at sinabi lang nito na turuan na lang niya ng leksyon ang mga mayayabang na noble na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na din ang ating bida sa fighting hall at sinalubong siya doon ng malakas na hiyawan. Nagreklamo naman agad ang kanyang kalaban at sinabi na ang kapal ng mukha ni Leon para paghintayin ang isang noble na kagaya niya. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at sinabi lang sa kanilang teacher na handa na siya at pwede na silang mag-umpisa. Pinaglapit na ni Helmet ang dalawa at sinabi na siya ang saksi habang tinataya ni Jeff Heinrich at ni Leon ang kanilang pangalan at karangalan para sa laban na ito. Bago mag-umpisa ay tinanong ng teacher si Jeff kung ano gusto niyang makuha pag siya ang nanalo sa laban. Nakakaloko naman itong sinabi na kailangan daw aminin ng ating bida ang ginawa niyang panduduga sa nakaraan assessment. Pagkatapos noon ay tinanong din nito si Leon at sinabi lang ng ating bida gusto lang niyang patunayan ang kanyang lakas sa lahat ng nandoon. Bago mag-umpisa ay makikita natin na nanunood din sa kanya si Dilaw at si Chloe at inisip nila na hindi pabor ang laban para sa ating bida dahil hindi pa ito marunong gumamit ng aura. Sinigaw ng kanilang teacher na pwede na silang magsimula at tinanong ni Elcid si Leon kung gusto ba muna niyang makita ang mga skills at stats ng kanyang kalaban. Sinabi naman nito na hindi na niya iyon kailangan dahil buo na ang kanyang loob na hindi siya matatalo kahit kanino. Sinugod naman siya agad ni Jeff at inisip na ang unang atake nito ay ang diagonal slash. Dahil sobrang halata daw ng kanyang galaw ay hindi muna magre-react si Leon at titignan lang kung gagamit ba ito ng fake. Habang pinapanood ang kanyang kalaban ay nagtaka ito dahil parang slow motion daw ang galaw ng kanyang kalaban. Wala naman ang nagawa doon si Leon kaya mabilis na lang nitong inatake si Jeff sa mukha. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan dahil sobrang bilis daw ng galaw ng ating bida at muntik na nila itong hindi makita. Makikita din natin na nakatayo lang doon si Jeff at parang wala na itong malay dahil sa natamong atake galing kay Leon. Tumomba na din ito sa wakas at napalingon na lang sa kanya ang ating bida at inisip nito na ganun lang ba talaga ito kadali. Natauhanan naman agad ang noble at nanghingi ng rematch dahil tsamba lang daw ang ginawa ni Leon at hindi pa daw kasi siya handa. Bigla namang nagsalita ang kanilang teacher at sinibi kay Jeff na talo na siya at hindi nito tatanggapin ang kanyang mga palusot. Nagulat naman ang dalawa dahil tinanggap lang ng ating bida ang rematch ng walang alinlangan. Dahil doon ay nagseryoso naman na si Jeff at ginamit ang kanyang aura at sinabi sa ating bida na hindi na daw siya nito pagbibigyan. Bago mag-umpisa ay sinabi ni Elcid kay Leon na huwag niyang tatapusin agad ang laban kagaya kanina dahil ito ang unang beses niyang makakalaban ang may aura. Kailangan daw niyang ipakita kay Jeff na kahit gawin nito ang lahat ng kanyang makakaya ay hindi pa rin siya uubra. Hindi na binigyan ni Jeff ng pagkakataong umatake ang ating bida kaya inunahan na niya ito agad. Habang tinitignan kung ano ang pagkakaiba ng merong aura sa wala ay madali lang nasasalag ni Leon ang mga atake. Ginamit niya ang kanyang vision para makita pa ng mabuti ang mga galaw ni Jeff at sinabi nito na nakikita din niya kung saan ito susunod na aatake.
Dahil hindi makatama ang kanyang kalaban ay nilabas na nito ang lahat ng kanyang aura pero hindi naman natakot dito ang ating bida dahil nakikita pa rin niya ang mga galaw nito ng maliwanag. Sunod-sunod nitong inatake si Leon ng walang pahinga at sinabi ni Elcid na hindi daw iyon magtatagal dahil hindi niya ginagamit ng mabuti ang kanyang stamina. Nagpahinga saglit ang siraulo kaya nakakita ng pagkakataon ang ating bida para umatake at mabilis nitong tinamaan ang kanyang binti. Nagulat naman doon si Jeff at mabilis na umatras para magpahinga saglit. Habang nakahawak sa kanyang hita ay sinabi nito sa ating bida na iyon lang ang makukuha niyang pagkakataon at hindi na daw ito mauulit. May sasabihin pa sana ito pero nasa harap na niya agad si Leon at inatake na ito ng paulit-ulit hanggang sa matumba. Tinanong ni Elcid si Leon kung ano ang masasabi niya sa bago niyang lakas at sinabi nito na tama nga ang sinabi ng spirit na kailangan niyang mag-ensayo ng vision sa aktwal na laban. Nang matauhan na si Jeff ay agad na itong sumuko at sinabi na hindi na siya lalaban kaya sinabi na sa lahat ng kanilang teacher na ang ating bida ang nanalo. Natuwa naman ang lahat ng mga nanunood pero makikita natin na hindi ito nagustuhan ng grupo ni Elmont. Makalipas ang ilang araw ay pinag-uuspan na ng buong academy si Leon dahil sa galing nitong makipaglaban. Isa-isa niyang tinalo ang mga humamon sa kanya at ang natitira na lang daw sa kanila ay si Elmont. Sa araw ng laban nila ay makikita natin na papunta na sa fighting hall ang ating bida at sinabi sa kanya ni Elcid na hindi pa rin siya makapaniwala sa hina ng kanyang mga nakalaban. Puro magagarbong teknik lang ang kanilang ginagamit pero halata daw na wala man lang silang basics kaya nagtaka ang spirit kung paano sila natutong gumamit ng aura. Pagkapasok nito sa loob ay nakita niya agad si Elmont na masamang nakatingin sa kanya at mukhang handa ng lumaban. Sinabi ni Elcid sa ating bida na huwag niyang maliitin ang kanyang kalaban at gamitin ng maigi ang kanyang vision. Tinawag na ni Helmet ang dalawa sa gitna para sabihin ang mga rules at magumpisa na. Pagkasabi na maghanda na ang dalawa ay mayabang na sinabi ni Elmont kay Leon na hindi daw niya inaakala na aabot ito sa kanya. Seryoso naman sinabi ni Leon na masyado nga daw madali ang kanyang mga nilabanan kaya makikita natin na hindi maipinta ang mukha ni Elmont dahil sa galit. Naghanda naman na ang ating bida at inisip na kahit mas malakas siya sa pisikal na abilidad ay mawawalan din ito ng kwenta pag gumamit si Elmont ng aura. Kaya din daw niyang padaluyin ito sa kanyang espada kaya inisip ni Leon na delikadong salagin ang mga atake nito gamit ang kanyang wooden sword. Pagkasabi ng teacher na pwede na silang mag-umpisa ay agad na inatake ni Elmont si Leon pero buti na lang ay nakaiwas doon ang ating bida. Nagulat si Leon dahil marunong din daw palang gumamit ng sword energy ang kanyang kalaban at kailangan niyang mag-ingat lalo. Kahit na ganun daw si Elmont ay direct descendant pa rin siya ng isang noble family at siya ang pangalawa sa buong academy dati. Nagulat naman si Leon dahil biglang sinabi sa kanya ni Elmont na alam na daw niya kung bakit natalo ang kanyang mga kasama. Hindi lang daw basta-bastang commoner ang ating bida kaya kung pumayag daw siya na sumama kay Elmont at maging boss siya ay ititigil na nila ang laban. Meron pa sana itong sasabihin pero nakahanap ng pagkakataon ang ating bida kaya inatake niya ito agad sa mukha. Nataman ito ni Leon sa pisngi at napasigaw ito sa galit dahil yumayabang na daw ang ating bida dahil nagkaroon lang siya ng walang kwentang abilidad. Narinig naman iyon ng Elcid at nagalit dahil sinabihan ng isang walang talentong bata ang kanyang teknik na walang kwenta. Kinabahan naman ang ating bida dahil nararamdaman daw niya ang galit ng spirit at hindi nito alam kung ano ang pwede niyang gawin. Sinabi ni Elcid kay Leon na tignan niyang mabuti ang ngipin ng kanyang kalaban. Ang insulto daw sa isang teacher ay kailangang ipaghiganti ng kanyang estudyante. Pag natapos daw ang laban nilang dalawa na buo pa rin ang ngipin ni Elmont ay paparusahan daw niya ng malala ang ating bida. Hinawakan naman ni Leon ang kanyang espada ng maigi at inisip na hindi uubrang ang isa o dalawa para hamupa ang galit ni Elcid kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makakuha ng madami. Napansin din naman agad ni Elmont na parang meron daw nag-iba kay Leon at inisip na nasaktan ba talaga ito sa kanyang sinabi. Walang pag-aalinlangang sumugod ang ating bida sa harap ng kanyang kalaban at sunod-sunod itong inatake. Hindi makapaniwala ang ibang nanunood dahil napapa-attract daw ni Leon si Elmont pero napansin ni Dilaw na dam-idepensa nga ang noble pero wala pa ring lumalamang sa kanilang dalawa. Ginamit ni Leon ang kanyang vision para makita ng maayos ang galaw ng kanyang kalaban at bumagal na ito kahit papano.
Pilit pang nilakasan ni Leon ang paggamit nito kaya makalipas ang ilang sandali ay para na daw gumagalaw sa tubig si Elmont sa bagal. Nasalag nito ang lahat ng kanyang atake at bandang huli ay napa-atras na din ang kalaban. Galit na galit naman doon ang Noble at tinanong ang ating bida kung hindi ba talaga ito marunong gumamit ng aura. Kahit ang teacher ay hindi makapaniwala doon kaya tinignan niya ito ng mabuti at napansin na pisikal na lakas lang talaga ang ginagamit ni Leon. Bigla namang ngumiti ng masama si Elmont at sinabi na hindi niya inaasahang gagamitin niya ang tinatago niyang teknik sa labang iyon. Hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil marunong daw palang gumamit ng arcane swordsmanship si Elmont. Ginamit agad ng ating bida ang kanyang vision para maghanda dahil hindi daw niya alam kung pahiwa o patusok ang gagawin nito at pwede nga rin daw niyang ibato ang espada niya mismo. Sumugod naman na ito agad at mabuti na lang ay naiwasan ito ng ating bida ng maayos. Pero, laking gulat ni Leon dahil peke lang pala ang ginawa nitong pagtusok at inaabangan talaga niyang umiwas doon ang ating bida. Napangiti na lang si Elmont dahil alam nito na hindi na makakatakas sa posisyong iyon ang kanyang kalaban at alam din ng ating bida na kahit na ano ang gawin niya ay matatamaan ang kanyang dibdib. Malinaw daw niyang nakikita ang pagdating ng espada dahil sa vision pero hindi na talaga kakayanin ng kanyang katawan ang gumalaw. Nung inisip niya na matatalo siya bago pa lang niya labanan si Dilaw ay bigla na lang siyang lumakas at pinilit igalaw ang buo niyang katawan. Tumalon ito sa ere para makaiwas at tumama ang atake nito sa balikat ni Elmont. Nagbulungan naman ang mga nanunood dahil napuruhan ng kaliwang kamay ng Noble at mahihirapan na daw itong manalo ngayon. Kahit na ganon ay hindi pa rin sumuko sa laban si Elmont at inatake ang ating bida ng harap-harapan. Madali namang itong nakontra ni Leon kaya napatalsik nito ang espada ng kanyang kalaban. Inatake nito ang bunganga ni Elmont at makikita natin na nagtagumpay siya sa pinagawa sa kanya ni Elcid dahil merong mga ngipin na lumilipad. Hindi na nakatayo ang Noble kaya tinaas na ng kanilang teacher ang kamay ng ating bida at sinabi na siya ang nanalo sa laban. Natuwa naman doon ang lahat ng nanunood at sinigaw nila ang pangalan ni Leon ng paulit-ulit. Makikita din natin na tuwang-tuwa si Elcid sa nangyari at sinabi na magdadalawang isip na ang lahat bago nila insultuhin ang kanyang teknik. Sinabi din nito na nagulat siya sa ating bida dahil naumpisahan na daw pala nitong buksan ang pinto para magamit ang axle. Habang naglalakad palabas ng fighting hall ay tinanong ni Leon kay Elcid kung ang axle ba na tinutukoy nito ay ang ginawa niyang pag-iwas kanina sa arcane swordsmanship ni Elmont. Sinabi ng spirit sa ating bida na nararanasan ng lahat ng tao na kadalasan ay mas mabagal ang galaw ng katawan nila kesa sa kanilang iniisip o nakikita. Pero, meron din daw mga pagkakataon na mas mabilis ang kanilang mga galaw kesa sa kanilang isip nang hindi nila sinasadya at iyon daw ang accelerated state. Bigla naman tinanong ni Elcid si Leon kung ano sa tingin niya ang dahilan kung paano nakakagalaw ng sobrang bilis ang mga magagaling na swordsman. Hindi naman na nag-isip ng malalim ang ating bida at sinabi nito na marunong kasi silang gumamit ng aura. Medyo tama din naman daw ang ating bida dahil halo daw ito ng aura at axle at kung hindi sila gagamit ng aura ay hindi kakayanin ng kanilang katawan ang puwersa ng axle. Kaya bago daw nila ito matutunan ay kailangan muna nilang pag-aralan ng mabuti ang paggamit ng aura. Pero, nagamit ni Leon ang axle sa kanyang binti kahit hindi pa ito marunong gumamit ng aura kaya kahit hindi kumpleto ang ginamit niyang axle ay kahanga-hanga na din daw ito. Ang ibig sabihin, unti-unti na niyang nalalampasan ang kanyang limit nang hindi niya namamalayan dahil sa kanyang lakas ng loob at tiyaga. Bigla namang napansin ni Leon ang sinabi ni Elcid na hindi kakayanin ng normal na katawan ang puwersa ng axle kung walang aura pero bakit wala naman daw masakit sa kanya ngayon. Pinaliwanag sa kanya ng spirit na hindi kasi kumpleto ang axle na ginamit niya at kung sa buong katawan niya ito ginamit at hindi lang sa binti ay mamimalipit daw siya sa sakit at bigla na lang mamamatay. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Elcid na malapit na itong mangyari at kailangan muna niyang alagaan ang kanyang katawan sa ngayon. Tatanungin pa lang sana ni Leon kung ano ang kanyang ibig sabihin pero bigla na lang siyang nakaramdam ng sobrang sakit. Habang namimilipit sa lapag ay sinabi ni Elcid na mabuti na nga lang daw at muscle pain lang ang natamo niya sa paggamit niya ng axle. Pinaalala niya ulit sa bida na wag na niyang gagamitin iyon hanggang hindi pa siya natututo na aura dahil mamamatay talaga siya sa susunod. Pagkapasok ng ating bida kinabukasan ay makikita natin na nakatingin sa kanya ang lahat at pinagbubulungan pa siya.
Napakadaming balita na kumakalat tungkol sa kanya katulad na lang ng meron siyang napakagaling na master, isa siyang secret weapon ng Empire, at kung ano-ano pa. Inisip ni Leon na ang kanyang mga tinalo ang nagpakalat ng mga maling balita na iyon para kahit papano naman ay mabawasan ang kanilang kahihiyan. Bigla namang napatigil sa paglalakad ang ating bida dahil tinawag siya ni Chloe at kinamusta siya nito. Pumunta ang dalawa sa labas ng academy para doon mag-usap. Nagsalita naman agad si Chloe dahil napansin daw niya na merong nagbago kay Leon at alam din niya na iniiwasan siya nitong kausapin. Kung sino-sino ding mga noble ang kanyang nilalabanan at hindi daw ba niya alam kung gaano sila nag-aalala ni Dilaw para sa kanya. Sinabi din nito na siya na lang ang bukang bibig ng lahat ng estudyante sa Ace Demi at huwag daw niyang hahayaang lumaki ang kanyang ulo. Hindi naman sumasagot sa kanya si Leon at pagkatingin niya dito ay napansin niya na umiiyak ang ating bida. Nagsorry agad sa kanya ang babae at sinabi na alam naman daw niyang hindi lalaki ang ulo nito at nagbibiro lang naman daw siya. Pabulong lang sinabi ni Leon na hindi naman daw iyon ang kanyang dahilan. Naisip niya na nangyayari ang lahat ng iyon sa kanya dahil binigyan siya ni Elsed ng pagkakataon para lalo pang lumakas. Kahit medyo magaspang daw ang ugali nito ay siya pa rin ang nag-iisang naniwala sa ating bida at ang nagsagip sa kanya sa walang kwenta niyang buhay. Gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para malampasan ang ekspektasyon ni Elsed at maging isang hero na karapat-dapat sa Holy Sword. Hindi naman alam ng spirit kung ano ang nangyari pero nakita na lang niyang tumaas ang level ni Leon ng konti habang kausap si Chloe. Dahil doon ay naisip ni Elsed na pwede na silang mag-umpisa sa susunod nilang training. Kinagabihan ay nakahiga na ang ating bida sa kanyang kama at iniisip nito na tama ang sinabi sa kanya ni Chloe na nagbago na nga talaga siya. Naalala nito ang sinabi sa kanya kanina ng babae na mas maayos na daw ang itsura nito kumpara dati dahil hindi na siya mukhang kabado at kaya na niyang tumingin sa harap ng mahinahon. Halos parehas na daw sila ng tindig ni Dilaw ngayon pero meron pa rin namang pagkakaiba. Bago umalis ay sinabi ni Chloe na kung pwede ay kausapin niya naman si Dilaw kahit paminsan-minsan. Lahat daw kasi ng tao sa Ace Demi ay takot sa kanya o kaya naman peke ang pinapakita hindi katulad ni Leon. Napangiti lang naman ang ating bida doon at sinabi sa babae na susubukan niya itong gawin. Gamulong-gulong ito sa kama dahil alam niya na hindi totoo ang kanyang sinabi dahil kailangan pa niya itong labanan. Pagputok pa lang ng araw ay nasa training na agad si Leon at makikita natin na nasira na naman ang kanyang wooden sword. Sinabi ni Elsed na hindi daw talaga kakayanin ng ganong espada ang gusto niyang gawin dahil masyado itong malakas para doon. Sinabi naman ni Leon na kailangan niya itong ulit-ulitin dahil isang beses lang niya ito pwedeng ilabas sa laban nila ni Dilaw. Dahil sa galing at talento nito ay hindi niya pwedeng ipakita agad ang kanyang trump card dahil mababasa lang niya ito at madali nang makokontra. Napansin naman ni Elsed na hindi masyadong mapakali ang ating bida at tinanong nito kung dahil ba ito sa kanyang pinakita. Hindi makapaniwala si Leon sa mga nabasa niya sa status window ni Dilaw dahil intermediate na ang level niya sa aura at meron pa siyang sword energy. Kung ikukumpara daw ang mga stats at skills nito ay mas malakas pa ito kumpara sa ibang mga teacher sa kanilang academy. Bigla namang sumigaw ang ating bida at sinabi na kahit na ganon siya kalakas ay hindi lang siya nito matatalo ng basta-basta. Natuwa naman doon ang spirit dahil maganda daw na hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Bigla namang nagseryoso si Leon at tinanong si Elsed kung ano ang gagawin nito pag natalo ang ating bida. Sinabi naman nito na hindi niya iyon sasagutin dahil kailangan niya lang mag-focus sa kanyang laban. Pinaalala nito kay Leon ang kanyang mga sinabi na hindi ibig sabihin na nakuha na niya ang Holy Sword ay magiging malakas na agad siya at mas mahirap pa ang mga pagdadaanan niyang pagsubok. Ang laban daw nilang iyon ay pwedeng magpabago ng kanyang buhay at pag nanalo daw siya ay ipapaliwanag na ni Elsed sa kanya ang lahat. Dahil doon ay ginanahan lalo ang ating bida mag-ensayo hanggang sa abutan na siya ng paglubog ng araw. Sa bahay naman ni Dilaw, makikita natin na kausap niya si Sir Gilbert at sinabi nito na hindi niya inaasahan ang mga nangyari. Hindi naman daw masyadong malakas sila Elmont pero hindi talaga nito inaasahan na matatalo lang sila ni Leon ng ganun kadali. Tumango lang sa kanya si Dilaw at sinabing pinaalam na sa kanya ng ating bida na handa na itong makipaglaban sa kanya. Sa araw ng laban, habang naglalakad na papuntang fighting hall si Leon ay nakasalubong niya doon si Teacher Helmet. Sinabi nito na wala daw tao doon dahil sa hiling ni Leon para makapag-focus lang silang dalawa sa kanilang laban.
Habang pumapasok ay sinabi ng teacher na kahit walang audience ay meron daw isang manunood sa kanila na magsisilbing isang witness. Hindi naman alam ni Leon kung sino ang manunood at sinabi sa kanya ni Elsed na malamang daw ay si Chloe iyon. Pinaliwanag nito na iniisip daw siguro ni Dilaw na gusto ni Leon si Chloe at gagamitin niya ang laban na iyon para mapalapit lalo ito sa kanya. Hindi naman natuwa doon ang ating bida kaya lalo itong nanggigil sa kanilang laban. Tinawag na ng teacher sa harapan ang dalawang estudyante at sinabi na sa kanila ang mga rules. Tumingin naman sa paligid si Leon at tinanong kay Dilaw kung nasaan ang witness na kanyang inimbita. Nasa pwesto daw siya na hindi nila makikita para hindi sila ma-distract dahil baka maging rason pa daw nila iyon. Bago sila mag-umpisa ay nakita ng ating bida na merong ininom si Dilaw na parang gamot. Tinanong nito sa kanyang kalaban kung para saan ang gamot at sinabi nito na pampawala daw iyon ng aura dahil kahit sinabi niya na hindi siya gagamit nito ay baka aksidente niya itong malabas. Kinuha na nila ang mga totoong espada at naghanda na para sa laban. Napansin ni Leon na seryoso talaga si Dilaw at hindi siya kagaya ng dati na pinaglalaroan lang ang lahat ng kanyang kalaban. Pagkasabi ng teacher na pwede na silang mag-umpisa ay agad silang tumakbo sa gitna ng arena at nagsalubong agad ang kanilang mga espada. Napatalsik naman ni Dilaw ang espada ni Leon at naramdaman nito na sobrang bigat ng kanyang mga atake. Hindi nito binigyan ng oras para magpahinga ang ating bida kaya lumapit pa ito at umatake ng sunod-sunod. Habang dami-depensa ay inisip ni Leon na hindi siya tatagal kung puro lamang siya salag kaya kailangan niya itong baliktarin agad. Bago pa niya ito magawa ay gumamit ng ibang teknik si Dilaw at napansin ni Leon na parang latigo daw ang kanyang espada. Naisip niya agad na ibang-iba talaga ang lakas nito kung ikukumpara kila Elmont. Ginamit ng ating bida ang kanyang vision pero meron daw mga part na hindi siya nakikita dahil sa bilis ng kanyang kalaban. Hinawakan naman ni Leon ng maayos ang kanyang espada at sinabing kaya niyang punan ang mga galaw ni Dilaw na hindi niya nakikita sa vision dahil sa dami ng beses na nilang naglalaban. Dahil doon ay nakasabay na ng maayos ang ating bida sa espada ng kanyang kalaban. Hindi naman makapaniwala si Sir Gilbert at Teacher Helmet dahil kahit hindi daw sila gumagamit ng aura ay napakataas ng level ng kanilang swordsmanship. Alam daw ni Gilbert na genius talaga ang kanyang alaga pero hindi daw niya inakala na maabyutan siya ng ganun kabilis ni Leon. Makikita natin na ginamitan ni Dilaw ng double feint si Leon pero alam ito ng bida dahil kanina pa niya ginagamit ang kanyang vision. Madali itong nakaiwas sa kanyang atake at na-counter nito ang kalaban at nahiwa ang kanyang dibdib. Napatingin naman ng masama si Dilaw kay Leon at napansin na nito ang ginagawa ng kanyang kalaban. Nahalata niya na hindi masyadong malakas ang mga ginagawa nitong atake dahil ang plano nito ay patagilan ang kanilang laban at manalo siya gamit ang kanyang stamina. Nakita ni Dilaw na buong-buo pa rin ang loob ng ating bida para manalo at kailangan daw muna niya itong sirain dahil kung hindi daw niya iyon magagawa ay hindi siya susunod sa kanya. Pumorma na ito at ginamit ang arcane technique ng Imperial Family na flash steps. Ginagamit daw ng teknik na iyon ang muscle at blood flow ng isang tao para makakuha ng lakas na lampas sa kanilang limitasyon. Ginamit naman ni Leon ang buong lakas ng kanyang vision para makaiwas sa kanyang kalaban. Mabilis na inatake ni Dilaw ang ating bida at sa isang iglap at natapos na ang kanyang teknik. Tinamaan nito ang kaliwang kamay ni Leon at napaisip kung hindi ba talaga gumagamit ng aura ang kalaban dahil grabe daw ang bilis nito. Lumabas naman bigla si Elsed at binulong na hindi daw talaga gumamit ng aura si Dilaw kaya napatalon ang ating bida sa gulat. Ang katawan daw ng isang tao ay mas malakas at mas mabilis kesa sa iniisip niya. Ang flash steps daw ay isang teknik para pabilisin ang galaw ng isang tao at meron din daw mga teknik na nagpapalakas at nagpapatibay ng katawan. Habang nakikipag-usap sa spirit ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan ang kanyang kalaban at sinabi na masyado naman ata itong kampante dahil hindi ito nakaharap ng maayos. Nakaiwas naman doon ang ating bida at sinabi na muntik pa siyang mapahamak ng dahil kay Elsed. Bigla itong tumayo ng maayos at nag-focus dahil ibibigay na nila ang lahat at matatapos na ang kanilang laban sa susunod nilang atake. Ginamit ni Dilaw ang flash steps at sinabayan naman din siya ng ating bida at makikita natin na merong espada na nasira. Napansin ni Dilaw na sa kanya iyon at kitang-kita natin sa kanyang mukha na hindi ito makapaniwala.
Sinabi ni Leon na sobrang talentado ng kanyang kalaban pero meron pa rin siyang lamang dito, dahil daw sa walang tigil niyang pag-ensayo araw-araw ay sobrang dami na niyang nasisirang espada at alam niya kung hanggang saan ang limitasyon nito. Lumapit ang ating bida kay Leon at nakangiti nitong sinabi na siya ang nanalo sa kanilang laban. Bigla namang naalala ni Elsed ang usapan nilang dalawa at tinanong kung ano ang hihingin niya sa kanyang kalaban. Biglang narinig ni Leon si Dilaw na nagsalita at sinabi nito na dahil natalo siya ng patas ay kailangan niyang tanggapin ang resulta. Tinanong niya ang ating bida kung ano ang gusto nitong makuha at sinabi lang ni Leon na sasabihin na lang daw niya ito mamaya. Wala pa daw kasi siyang maisip sa panahong iyon at pwede naman daw sigurong sa susunod na lang niya ito sabihin kay Dilaw pag alam na niya ang kanyang gusto. Hindi naman makapaniwala doon ang kanyang kalaban pero naisip din nito na wala namang masama sa gusto ng ating bida kaya pumayag na din siya. Habang umaalis sa training hall ay sinabi ni Leon na kahit hindi siya gumamit ng axle ay sobrang sakit pa rin ng kanyang katawan. Bigla namang sumulpot sa harap niya si Chloe at nagcast ng isang healing spell para tulungan ang bida. Nagpasalamat agad si Leon dahil naramdaman agad niya na gumaan ang kanyang pakiramdam at nagpasalamat din dahil siya daw ang kanilang witness sa laban. Maluha-luha namang sinabi nito na hindi niya daw talaga maintindihan ang isip nilang dalawa ni Dilaw. Pero, natutuwa daw siya dahil nanalo na din ito sa wakas at sinabing lumalakas na talaga ang ating bida. Bigla naman itong naging seryoso at sinabing alam daw niya na aalis na ito sa academy. Tinanong naman ni Leon kung paano ito nalaman ni Chloe at sinabi lang nito na kabisado niya ang ugali ng kanyang kaibigan. Nanghingi naman ito ng tawad dahil hindi daw niya ito sinabi sa kanya agad dahil alam niya na pipigilan siya nito. Simula bata pa lang sila ay lagi na daw ginagawa ni Leon ang mga imposibleng bagay at dahil natalo na niya ang number 1 sa academy ay kailangan na nitong umalis. Napakamot na lang doon si Leon dahil hindi daw talaga nito kayang magtago ng sikreto kay Chloe. Bago umalis ang ating bida ay sinabi nito na ayos na siya at pakisuntok na lang daw ni Chloe si Dilaw para sa kanya. Kahit hindi daw nito sabihin sa kanila ay nagulat ito at malamang ay galit na galit dahil sa kanyang pagkatalo. Isang suntok lang daw galing sa kanyang girlfriend ay matatauhan na ito at magiging okay na rin agad. Habang naglalakas palayo si Leon ay tinanong siya ni Chloe kung ano ang kanyang gagawin pag alis niya ng academy. Tinaas lang nito ang kanyang kamay para magpaalam at sinabing hindi na muna niya ito pwedeng sabihin sa kanyang kaibigan sa ngayon. Naintindihan naman ito ni Chloe at pinagdasal na lang na maging ligtas ang ating bida sa kanyang mga gagawin. Nang makalayo na sa babae ay bigla nitong sinabi kay Elsed na lagi daw niyang hinahangad na maging espesyal na tao dati. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para lang malampasan si Dilaw at Chloe. Pero dahil daw kay Elsed ay nawala na ang inggit niya sa kanyang mga kaibigan at ang ugali na lagi niyang kinukumpara sa kanila ang kanyang sarili. Siya daw ang napili ng Holy Sword para maging hero kaya wala nang mas espesyal pa kesa sa kanya sa mundo. Natuwa naman doon ang Spirit dahil tama daw ang ganong ugali dahil ang ambisyon ay napaka-importanteng aspeto para maging isang magaling na hero. Bigla naman sinabi sa kanya ni Elsed ang totoo na kay Dilaw dapat talaga siya mapupunta at hindi sa ating bida. Iyon daw kasi ang lehitimong anak ng Clyde Imperial family na si Leon Callum Gladius von Clyde at itinakda siyang maging isang hero 150 years ago pa. Hindi naman nakasagot agad si Leon sa mga sinabi sa kanya ng Spirit kaya tinanong siya nito kung nagilty ba siya sa kanyang nalaman. Ngumiti naman ang ating bida at sinabi na bakit naman sasama ang loob niya para sa isang tao na nakukuha ang lahat ng gusto niya at sobrang talentado pa. At isa pa, si Elsed daw mismo ang pumili sa kanya kaya alam daw niya sa kanyang sarili na hindi lang ito basta pagkakataon lang. Kinabukasan ay binigay na ni Leon ang kanyang request para umalis na sa academy at wala naman naging problema. Pagkalabas doon ay hindi na ito makapaghintay dahil pupunta sila Blaine, ang city kung saan nagtitipon-tipon ang mga adventurers. Makalipas ang ilang linggo ay makikita natin na tumatakbo ang ating bida palabas ng isang gubat. Naiyak ito sa sobrang saya dahil sa wakas daw ay nakalabas na siya sa lintik na lugar na iyon. Tanaw na din niya doon ang Blaine at sinabing makakatulog na din siya sa totoong kama pagkatapos ng kalahating buwan. Sinabi naman sa kanya ni Elsed na hindi daw siya dapat magreklamo sa forest na iyon dahil iyon ang naging lugar ng kanyang training. 15 days daw siyang naghirap doon at dahil wala na sila sa academy ay pinagamit na sa kanya ni Elsed ang Holy Sword.
Dahil doon ay napansin ni Leon na lumalakas na talaga siya at ibang-iba na siya kung ikukumpara noon bago siya pumasok ng forest. Nakita ni Elcid na sobrang ganado ang ating bida at sinabing kailangan pa nilang mag-hunt ng mga monsters pero pinigilan muna siya ng spirit. Parang isang bowl daw si Leon na hindi pa natatapos gawin at hindi daw ito mabubuo kung puro pagtalo lang ng mga monsters ang kanyang gagawin. Kahit gaano kadami ang ilagay mo sa isang bowl ay wala itong makukuha kung hindi pa ito tapos gawin kaya tatagas lang dito ang kanyang mga effort. Naintindihan naman ito ni Leon kaya sinabi na sa kanya ni Elcid na dumiretso na agad sila sa city. Makalipas ang ilang oras ay dumating at nakapasok na sila ng walang hirap sa loob dahil sa kanyang Academy ID. Tinanong ni Elcid si Leon kung gusto daw ba muna nitong magpahinga sa isang bahay pero sinabi ni Leon na maghahanap muna siya ng guild na masasalihan. Kahit hindi naman daw sila nagmamadali ay mas okay na kung makasali na siya at maging isang ganap na adventurer. Pumayag naman doon si Elcid at sinabi na iyon na muna ang kanilang magagawa habang hindi pa natatanggal ang kanyang seal. Dahil daw mas maaga ng isang taon bago bumaba ang Holy Sword at pumunta sa hero ay hindi pa nito nagagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kabilang sa mga kapangyarihan ni Elcid maliban sa mabibigyan nito ng sobrang lakas ang hero ay pinapabilis niya ang recovery nito na halos maging immortal na daw. Kailangan na maging malakas ni Leon agad para pagdating daw ng panahon ay magamit niya ang buong lakas ng Holy Sword. Nakadating na din siya sa isang guild at makikita natin na natapos na ang kanyang aplikasyon. Sinabi sa kanya ng babae sa harapan na dahil sa recommendation letter na ginawa ng kanyang teacher na si Helmet ay mabilis siyang naaproba pero kailangan muna niyang mag-umpisa sa rank D. Doon daw talaga nag-uumpisa ang mga bagong hunters at ayos sa binasa niyang letter galing sa academy ay alam daw niya na mabilis makakarating sa rank C ang ating bida. Para makapunta naman sa rank B ay kailangan muna ng isang adventurer na ipakita na marunong itong gumamit ng aura at ang A at S ay naman daw ay para lang sa mga piling tao. Sinabi naman ni Elcid na kakaiba na daw ang mga guild sa panahon na iyon. Hindi siya makapaniwala na sama-sama na ang mga wolf, elf, at kung ano-ano pa dahil magkakalaban lang daw sila 300 years ago. Bigla namang tinawag ni Rize ang ating bida at sinabing kailangan muna niyang gumawa ng isang quest para opisyal na siyang tanggapin sa guild. Kailangan daw niyang gawin ang unang quest ng walang reward at ito daw talaga ang ginagawa ng kanilang guild bago tumanggap ng mga bagong adventurer. Wala naman ang nagawa ang ating bida kundi ang tanggapin ito kaya makikita natin na pumunta na siya sa sewer ng city. Nilalabanan ni Leon doon ang mga monsters na mukhang daga at sinabing ngayon lang daw siya nakakita ng ganon. Sinabi naman sa kanya ni Elcid na ang sword technique ng ating bida ay para lang sa one-on-one kaya kailangan niyang bilisin kung gusto niyang matalo ito lahat agad. Wala na daw mas gagandang training pa doon dahil kailangan niyang makalaban ng iba't ibang uri ng monsters at magandang umpisa daw ang mga sewer rat monsters. Madali at mabilis niyang natatalo ang mga ito pero bigla siyang napatigil dahil may kakaiba siyang nakita. Tinanong niya kay Elcid kung bakit napakalaki daw ng daga na nasa dulo at meron pa itong sungay. Sinabi sa kanya ng spirit na ang tawag daw doon ay evolved species. Sila ang mga monsters na nabuhay na ng sobrang tagal o kaya naman ay nag-evolve dahil sa dami na ng napatay. Tinanong naman sa kanya ni Leon kung ano ang mga kailangan niyang gawin para matalo ang monster na iyon. Ang sungay daw ang katibayan na meron siyang special ability at pag mas malaki at mas madami daw ang sungay ay mas lumalakas ang mga ito. Pero, curse daw ang ability ng dagang iyon at malas lang siya dahil hindi gumagana sa Holy Sword ang mga masasamang energy. Bigla na nitong inatake ang ating bida at makikita natin na naglaho lang ang kanyang skill nung damaykit ito sa espada ni Leon. Hindi naman makapaniwala doon ang monster pero wala namang pake doon ang ating bida at tinapos na ang kanyang quest. Nang maubos na ang mga monsters sa sewer ay bumalik na sa guild si Leon at nilapag na niya ang mga buntot ng mga ratmen sa harap ng babae. Hindi naman makapaniwala si Rize sa dami nito dahil 23 kilo ang timbang ng mga buntot at ang ibig sabihin nun ay nakatalo si Leon ng mahigit na 230 na ratmen. Nilagay na din ng ating bida ang sungay ng mga evolved ratmen sa harap ng bantay at tinanong kung pwede din ba niya itong ibenta. Pumayag naman agad si Rize at makalipas ang ilang sandali ay binigay na sa kanya ang 13 silver at 50 na copper. Sinabi nito sa ating bida na sobra siyang napahanga kay Leon dahil siya ang unang tao na nakakuha ng ganun karami sa una nilang quest.
Siguro daw ay sobrang galing na niyang gumamit ng aura kahit bata pa siya at maswerte daw ang guild dahil merong sumaling isang magaling na adventurer sa kanila. Napakamot na lang ang ating bida dahil hindi niya maamin na isa lamang siyang baguhan na hindi pa marunong gumamit ng aura. Pinakita na ni Rize sa kanya ang kanyang badge at sinabing opisyal na siyang rank D adventurer ng guild at iyon daw ang badge na nagsisimbolo sa Blaine City. Napatingin naman doon si Leon at napangiti dahil hindi na daw talaga siya estudyante ng academy at isa ng ganap na adventurer. Bago umalis ang bida ay sinabi sa kanya ng babae na kung meron siyang gustong quest na gawin ay sabihin lang niya ito kay Rize at gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan si Leon. Pagkalabas ng guild ay nagulat ang ating bida dahil sinabi ni Elsed na pinagkamalan daw siyang isang Holy Knight ni Rize. Ang kinuha daw kasing quest ni Leon ngayon ay hindi masyadong malaki ang bayad at mahirap pang gawin. Simula unang panahon daw ay tinatago na nila ang kanilang mga identity at tumutulong sa iba bago sila maging isang ganap na Holy Knight. Naisip din naman ni Leon na maganda nga ito para sa kanya dahil nakakapag-training na nga siya at naliligtas pa niya ang mga tao sa kanyang paligid. Buti na lang ay gusto niya ang kanyang mga gagawin dahil medyo magtatagal pa kasi siya sa Blaine. Balak lang daw umalis doon ng bida pag nakaabot na siya ng rank B. Hindi na alam ni Leon kung gaano katagal niya iyon maaabot pero bigla siyang pinigil ni Elsed dahil kakayanin daw nila iyon sa loob lang ng 100 araw. Gusto daw sana niyang turuan ng dahan-dahan ang ating bida sa loob ng kalahating taon pero nagbago na daw ang kanyang isip. Hindi daw siya makakapayag na ang sinasanay niya para maging isang hero ay naglilinis lang ng mga sewer para lang lumakas. Kailangan daw nilang lumakas agad at makatalo man lang ng kahit isang dragon. Hindi naman makapaniwala doon si Leon dahil grabe naman daw ang tinaas ng level mula sa daga papunta sa isang dragon. Ngayong alam na daw ng ating bida ang basics ng vision at footwork ay lalo pa siyang lalakas sa mga totoong laban. Pinaliwanag nito na ang isa sa magagandang pribilehiyo ng isang hero ay nakukuha nito ang lakas ng mga monsters na kanyang natatalo. Sa totoo lang daw ay kaya naman talaga itong gawin ng kahit na sino pero tinago ito ng mga nobles dati para sila lang ang makagamit nito. Nawala na ang kaalaman na iyon sa kanilang panahon pero galing si Elsed 300 years ago kaya alam niya ito at iyon ang dahilan kaya gusto niyang tumalo agad ng malalakas na monsters. Pag nasanay na daw siya sa proseso ay kailangan nilang umangat sa mas malakas hanggang maabot nila ang mga dragon. Nabigla naman si Leon dahil hindi daw pala nagbibiro ang spirit nung sinabi nito na kailangan nilang tumalo ng isang dragon. Seryoso daw siya dahil kailangan itong malampasan ni Leon dahil kailangan nilang pumunta sa Titan Mountain Range sa hinaharap. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida dahil kahit daw ang mga dragon ay takot pumunta sa pugad ng mga giants kaya ano naman daw ang kanilang gagawin doon. Hindi daw niya masyadong alam ang detalya pero nandoon daw sa lugar na iyon ang tunay niyang katawan at kailangan nila iyon puntahan. Sinabi naman nito na hindi niya kailangan mag-alala at pagtiwalaan na alang niya ang kanyang holy sword. Wala naman ang nagawa si Leon at sinabing hindi pa naman siya nabibigo sa tuwing nagtitiwala siya kay Elsed kaya pumayag na din ito sa kanyang gusto. Pagkapasok niya sa guild ay makikita natin na pinag-uusapan siya ng ibang mga adventurers sa loob. Sumikat kasi siya dahil sa pagtalo niya ng paulit-ulit sa mga ratmen kaya ang bansag sa kanya sa guild ay cat. Binigay na ni Leon ang kanyang mga nakuhang buntot kay Rize at napansin nito na parang kumonti daw ang kanyang nakuha ngayong araw. Sinabi niya na wala daw siya masyadong nakita sa sewer ngayon at pag nakakita daw siya ay tinatakbuhan siya ng mga iyon. Dahil doon ay tinanong ni Leon ang babae kung meron ba siyang pwedeng gawin na ibang quest. Nakahanda naman agad si Rize at nilabas nito ang 4 ng mga quest na pwede niyang gawin agad. Tinignan mabuti ni Leon at Elsed ang mga quest para makita kung ano ang pinakamagandang gawin at napansin nila ang nasa dulo. Binasa itong mabuti ng ating bida at sinabi na sa babae na iyon ang quest na gusto niyang gawin. Ang kanyang kinuha ay ang rock slime subjugation at makikita daw ang mga ito sa ilalim ng lupa malapit sa fortress at dahil kumakain ang mga rock slime ng bato ay kailangan nila ito agad matanggal dahil pwede nitong pahinain ang city walls. Pagkadating sa fortress ay nakita agad siya doon ng isang bantay at tinanong kung siya ba ang tinatawag nilang cat. Kinumpirma naman ito ni Leon at sinabi ng bantay na mahusay daw ang kanyang mga ginagawa at kailangan pa nila ng mga adventurer na kagaya niya.
Nasanay na daw ang karamihan ng mga adventurer ngayon na mamuhay lang ng masarap at hindi na nila pinapansin ang mga quest na kagaya ng mga ginagawa ng ating bida na matatagpuan sa madudumi at mahihirap na lugar. Bago pumasok ay sinabi pa nito na pwede niyang bigyan ng reward si Leon kung maganda ang kanyang ipapakitang resulta sa quest. Pagkadating sa loob ay napansin agad ni Leon na kahit hindi siya kasing dumi ng sewer ay masyadong madulas doon kaya mabuti na lang ay marunong na siya ng footwork. Sinabi naman sa kanya ni Elcid na ito daw ang perpektong lugar para hasain pa ang kanyang footwork pero pinatigil siya ni Leon dahil meron itong naramdaman. Pagtingin niya sa gilid ay nakakita agad siya ng 3 rock slime doon na gumagapang. Pinagamit naman siya agad ni Elcid ng vision at pagka-activate niya nito ay nakita niya na merong bato na malapit nang tumama sa kanya. Buti naman ay naiwasan ito ng ating bida at tinanong niya kung saan naman iyon nanggaling. Pinaharap siya agad ni Elcid dahil sinusugod na siya ng isang rock slime at inatake naman niya ito agad gamit ang Holy Sword. Tumalbog lang ang kanyang ginawang atake at napangiti na lang dahil iyon daw siguro ang dahilan kung bakit sila tinawag na rock slime. Sinabi sa kanya ni Elcid na kailangan niyang sirain ang core ng isang slime para matalo ito. Pero, sobrang daming maliliit na bato daw ang nakapalibot sa core ng rock slime at iyon ang nagsisilbing armor nito. Iyon daw siguro ang dahilan kung bakit walang kumukuha ng quest na iyon at naluma na lang sa guild. Ang normal na slime ay madaling matatalo ng kahit anong weapon pero ang rock slime ang kabaliktaran nito dahil puno ng maliliit na bato ang loob nito at hindi naabot ng mga sandata ang kanyang core ng ganun kadali. Habang nag-iisip ang ating bida ay bigla siyang inatake ng 3 ng sabay-sabay. Tumayo lang doon si Leon at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para masalag ang mga bato na papunta sa kanya. Nakita ni Elcid na medyo nahihirapan ng ating bida kaya tinanong nito kung ano ang kanyang mga nakita sa kanyang vision. Sinabi nito na binabato nila ang mga bato sa 5 metrong layo at tumitigil ito saglit bago umatake ulit. Inisip ni Leon na kung makalapit siya sa slime habang bumebuelo sila ay magkakaroon siya ng pag-asang umatake. Ang problema na lang ay pag nakalapit nga siya ay mahihirapan pa rin siyang sirain ang core nito dahil sa mga maliliit na batong nakakalat sa kanyang katawan. Nag-isip ng mabuti si Leon at sinabi na hindi lang naman hiwa ang pwede niyang gawin. Pwede daw niyang gamitin ang kanyang vision para makita ang panahon na magkakalayo ang mga bato sa loob ng slime at hanapin ang tamang tiyempo para sundutin ito. Pumorma na ang ating bida at hinintay ang kanyang pagkakataon para atakihin ang mga ito. Makikita natin na natalo ni Leon ang unang 2 slime nang walang kahirap-hirap. Habang papunta sa pangatlo ay sinabi sa kanya ni Elcid na nalalaman ng slime ang kanyang lugar dahil sa vibration ng kanyang lakad kaya kailangan daw niyang gaanan ang kanyang mga hakbang gamit ang footwork technique. Nakahanap na ng pagkakataon si Leon para suburin ang natitirang slime pero bigla siyang nakatapak sa isang madulas na tubig. Nakita niya ang mga bato na patungo sa kanya at pinilit ang kanyang katawan para mag-iba ng pwesto at hindi malaglag ng tuluyan. Nakaiwas ang ating bida sa mga ito at agad nang sinugod ang rock slime at madali nang natalo. Habang nililinis ni Leon ang kanyang katawan ay sinabi sa kanya ni Elcid na hindi siguro niya alam ang kanyang ginawa pero mahusay pa rin ito at pinuri niya ang ating bida. Tinanong naman nito Spirit kung ano ang kanyang sinasabi at sinabi nito na ang ginawa daw niya ay ang level 2 nanograms footwork technique. Ang pagbalanse sa isang lugar at ang pagbawas ng ingay at vibration ng galaw ay ang mga basics ng level 2. Ang paggamit daw ng iyon kapaligiran bilang isang kapangyarihan ay ang punto ng footwork technique. Kailangan daw niyang masanay na ibahin ang posisyon ng kanyang katawan ayon sa lugar ng kanyang pinaglalabanan. Hindi daw ito magiging madali dahil ilang taon siyang nasanay na gumalaw sa patag na daan. Sinabi din nito na masasanay din siya kung paulit-ulit nila itong gagawin sa lugar na iyon. Napaisip naman si Leon na napakataas daw pala ng kailangan para matutunan ng mabuti ang footwork technique dahil ganun na ang kailangan gawin at level 2 pa lang daw iyon. Naputol naman ang iniisip ng ating bida dahil sinabi sa kanya ni Elcid na hindi daw niya kailangan iwasan lagi ang mga atake ng mga slime. Hindi naman daw siya mamamatay pag tinamaan siya ng mga ito at kailangan daw niyang sanayin na matamaan ng atake at bawasan ang matatanggap na damage para magamit ito sa totoong mga laban. Nagalit naman ito sa Spirit at sinabing bakit hindi na lang daw niya sabihin na mamatay na lang si Leon.
Natigil naman ang kanilang pag-aaway agad dahil napakadaming rock slime na dumating at sinabi lang sa kanya ni Elcid habang tumatakbo sila na ginagawa lang niya iyon para sa ating bida dahil hindi siya pwedeng makontento dahil lalo lang hihirap ang kanyang mga pagdadaanan sa hinaharap. Makalipas ang ilang linggo ay makikita natin na merong mga tao na nasa harap ng entrance papunta sa quest ng rock slime. Sinabi ng isang bantay na pangatlong linggo na daw ginagawa iyon ng ating bida at tinaong sa kanyang kausap kung anong oras siya nagumpisa. Bago pa lang ito makasagot ay lumabas na agad doon ang si Leon at makikitang dala nito ang kanyang mga natalong slime. Nung unang linggo daw ay hindi ito masyadong nakakatalo ng slime pero sa tuwing pumupunta na daw siya ngayon ay sobrang dami na nitong daladala paglabas. Pagkalapit niya sa mga bantay ay sinabi ng ating bida na iyon na daw ang huling araw na tatalo siya ng mga rock slime. Halos naubos na daw niya ang mga ito at dahil mabagal dumami ang mga slime ay hindi na nila ito poproblemahin ng matagal. Iniwan niya doon ang mga slime fragments at sinabing ipaalam daw nila sa guild na tapos na ang misyon at alisin na ang request para doon. Habang naglalakad paalis ay tinanong ni Leon si Elcid kung tapos na ba sila sa movement training. Masaya naman itong sinabi sa ating bida na dahil sa lakas na nakuha niya sa paulit-ulit na pagtalo sa mga rock slime ay pwede na siya nitong turuan ng aura. Pagkabalik nila sa kanilang tinitirhan ay sinabi ni Elcid na mas mabilis daw ito kesa sa kanyang inaasahan. Swerte daw siya dahil walang kumukuha ng quest na iyon kaya napakadami niyang slime na natalo at iyon ang rason kung bakit bumilis ang kanyang paglakas. Pero, pinaalala pa rin sa kanya ng spirit na late na daw siya sa pag-aral ng aura kumpara sa iba at kung handa na daw ba talaga ang ating bida. Ang mga taong kabilang daw sa kilalang pamilya katulad nila Dilaw ay nakakakuha ng baptism kung saan binubuksan ang kanilang circulatory system pagkapanganak pa lang at nabibigyan agad ng magagandang elixir. Iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng pagkakaiba ng mga taong may pangalan kesa sa wala at halos imposibleng matuto ng aura ang mga kagaya nilang hindi nabigyan ng baptism. Kung ginawa kasi ang baptism sa normal na tao para gawan ng daan ang kanilang circulatory system ay hindi nila ito kadalasang kinakaya at malaki ang tsansang nilang mamatay. Pero, hindi naman daw kailangan mag-alala ng ating bida dahil napakadami na din niyang nakuhang mana sa mga slime at ang pinaka-importante ay kasama daw niya si Elcid. Poprotektahan ng Holy Sword ang circulatory system ni Leon at gagamutin ang kanyang katawan. Ang kailangan na lang gawin ng ating bida ay tiising ang sobrang sakit dahil hindi gagana ang baptism pag nawalan siya ng malay. Depende daw ito sa lakas ng loob ni Leon kung magtatagumpay ba siya o hindi. Nang maintindihan na ito ng ating bida ay naglabas na ng mga Sword of Light si Elcid para umpisahan na ang baptism. Tinusok na niya ito sa katawan ni Leon at makikita natin na ginagawa nito ang lahat ng kanyang makakaya para hindi mawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras ay natapos na ang operasyon at nararamdaman na ng ating bida ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan. Sobrang saya nito dahil pakiramdam daw niya ay kaya niyang gawin ang lahat. Pinaalala naman sa kanya ng spirit na isa lang siyang bata, nakakabukas lang ng aura at marami pa daw siyang kailangang pag-aralan. Napakamot naman doon si Leon at sinabing alam naman niya iyon pero masaya lang daw talaga siya. Kahit kasi wala siyang pakiramdamang pagbabago sa pisikal niyang lakas ay damang-dama niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinabi ni Elcid na pag nag-focus daw siya sa nararamdaman niyang iyon ay maaari niyang makita ng mabuti ang kapaligiran at ang tawag daw doon ay aura sense. Para matutunan ito ay kailangan munang malaman ng ating bida ang basics ng aura. Meron daw 5 katangian na nakikita sa katawan ng tao at ito ang water, wood, fire, earth, at metal. Nagulat daw si Elcid dahil nung natapos na ang baptism ay naramdaman niya na wala sa 5 iyon ang katangian ni Leon. Parehas daw sila ni Elcid na merong sun attribute, ang isa sa pinakamalakas na katangian na pwedeng makuha ng isang tao. Napatalon naman ang ating bida sa saya dahil parehas daw sila ng katangian ng isang legendary hero. Pinitik ni Elcid ang kanyang daliri at pinakita kay Leon ang bago niyang status window. Sinabi ng spirit na nagamit na ni Leon ang Axel dati kaya sa tingin niya ay level 3 na ang kanyang aura. Tumaas na din ang lahat ng kanilang kailangan kaya simula daw ngayon ay tuturuan na nito si Leon ng swordsmanship. Tumingin naman ito sa spirit at sinabing sobrang excited na ito at pwede na daw silang mag-umpisa ngayon na. Ayos daw ang pinapakitang kagustuhang matuto ni Leon dahil meron silang mga kalaban sa lugar na iyon.
Nararamdaman daw niya na gumagala sa Blaine ang mga kalaban ng hero. Ang mga traidor na sinusubukan pa ring ibigay ang kanilang mundo sa mga masasamang nilalang simula pa nung unang panahon. Tinanong naman ni Leon kung ano ang pangalan ng grupong iyon at ang tawag daw sa kanila ay Males. Sinabi naman ng ating bida na dahil buo na ang loob niya para maging isang hero ay kailangan na niyang magpalakas para matalo ang mga iyon. Sinabi naman ni Elcid na hindi naman daw sila gagalaw agad at meron pa silang panahon para mag-ensayo ng mahigit kumulang 2 buwan. Kinabukasan ay pumunta agad si Leon sa kanilang guild para maghanap ng bagong quest. Pagkatingin sa kanya ni Rize ay meron itong napansing kakaiba at tinanong nito kay Leon kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi naman nito na meron lang siyang bagong natutunan habang tinatalo ang mga rock slime sa huli niyang quest. Natuwa naman doon ang babae at sinabing 2 beses daw pala siyang magsasabi ng congrats sa ating bida. Nagtaka naman doon ang si Leon kaya inabot na lang sa kanya ni Rize ang bago niyang badge at sinabing na-promote na siya bilang isang rank C adventurer. Hindi naman makapaniwala doon ang bida dahil ang alam niya ay kailangan muna na evaluation para umangat ng rank. Pinaliwanag naman sa kanya ng babae na dahil ito sa mahusay niyang pagtapos ng mga quest at sa rekomendasyon ng mga tao para sa kanya. Natuwa naman silang dalawa at inisip na mas marami pa silang quest na mapagpipilian dahil doon. Binasa agad ni Leon ang mga quest na pwedeng makuha ng isang rank C adventurer at tinignan kung ano ang pinakamaganda para sa kanyang training. Tinignan din ito ni Elcid pero sinabi niya na wala daw siyang nakikita doon na konektado sa Males. Napansin ni Rize na kinakausap ni Leon ang kanyang sarili at sinabi nito na mag-training na lang kaya muna sila hanggang sa makakuha sila ng mga clue tungkol doon. Napaisip ang ating bida kung ano ang kanilang pwedeng gawin at bigla niyang tinanong sa babae kung meron bang mga request na galing sa slums. Iyon ang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga mahihirap, walang matirahan, at ang lahat ng kriminal sa Blaine City. Nag-sorry naman si Rize kay Leon dahil wala daw quest na galing sa slums dahil mga mercenary lang ang pwedeng kumuha noon. Hindi daw pwedeng makialam ang mga adventurer sa alitan ng mga tao kagaya ng mga mercenary at ang kadalasang quest sa slums ay tungol lang doon. Hindi naman daw siya pwedeng basta na lang lumipat ng class at hindi din naman pwedeng mag-imbestiga na lang basta sa slums dahil paghihinalaan siya agad doon. Bigla namang may inabot sa kanya si Rize na quest at sinabing baka makatulong daw iyon. Ang Abandoned Mansion's Living Armor Subjugation. Naiwan daw ang mga armor na iyon sa abandonadong mansyon at bigla na lang naging mga living armor na nagbabantay sa lugar. Inisip ni Leon na hindi siya mahihirapan dito dahil sa kanyang holy sword pero wala naman daw siyang mapapala dito. Pero, nagulat siya nung sinabi ng babae na malapit daw ang mansyon na iyon sa slums. Dahil doon ay tinanggap na agad ng ating bida ang quest at nagpasalamat na sa lahat ng tulong ni Rize. Aalis na sana si Leon pero tinawag siya ng babae at inabot ang kanyang reward sa rock slime subjugation at sinabing may dinagdag daw doon ang nakausap niyang bantay sa fortress kaya medyo madami ito. Bigla naman naalala ng ating bida ang gusto nitong malaman at tinanong kay Rize kung alam ba niya kung nasaan ang simbahan sa Blaine. Makikita natin na biglang hindi mapakali doon ang babae dahil ang akala nito Holy Night ang ating bida. Bawal kasing pumunta sa simbahan ng mga Holy Night at manghingi sa kanila ng tulong maliban na lang kung merong lumabas na kalaban ng simbahan. Wala naman ang nagawa si Rize at sinabi na ang direksyon nito at nagpaalam na din sa kanya si Leon. Pagkaalis ng bida ay biglang naisip ng babae na kaya tinanong ni Leon kung nasaan ang simbahan ay dahil merong mga kalaban na dumating sa kanilang city. Natomba ito sa labag dahil hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari at sinabing kailangan daw niya itong i-report agad. Pagkalabas nila ng guild ay sinabi ng ating bida na madali lang siguro ang living armor subjugation dahil mga armor lang naman iyon na gumagalaw lang mag-isa. Nagulat naman si Leon nung sinabi ni Elcid na mali daw siya dahil ang mga living armor daw ay isang rare natural phenomenons. Ang nagpapagalaw daw sa mga ito ay sorcery o kaya naman ang mga pakiramdam ng tao na nilagay sa mga ito. Wala silang mga isip at pinagsama-sama lang silang bakal na sumusunod sa utos na alisin ang mga papasok na tao sa mansyon. Naisip naman ni Leon na ang pinaka-epektibo palang gumawa ng quest na iyon ay ang mga mage. Kinontra naman agad ni Elcid ang sinabi ng ating bida dahil hindi naman daw gawa sa magic ang mga ito kaya hindi iyon uubra. Sinabi din nito na kung ganun lang iyon ka-simple ay matagal na daw sana iyon natapos ng kahit na sinong adventurer.
Binasa naman ni Leon ng maigi ang quest at napansin na meron kakaiba. Sobrang bilis daw ng regeneration ng mga ito at pag nasira sila ay mabubuo din ulit pagkatapos ng 10 minuto. Sinabi din ng ating bida na wala naman silang mapapala kung babasahin lang nila iyon kaya ang mabuti pa daw ay puntahan na nila ito ngayon. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila sa slums at nagulat si Leon dahil hindi niya inaasahan na ganun kaganda ang itsura ng lugar. Bigla namang niyang tinawag si Elced dahil meron daw siyang masamang naramdaman pagkapasok doon kaya tinanong nito kung meron bang sumusunod sa kanila. Sinabi naman nito na wala at kung meron man ay sinabi na ito agad sa kanya ni Elced pero alam daw niya kung ano ang dahilan. Napapansin daw ng kanyang son Ora ang mga masasamang balak ng mga tao sa paligid kaya iyon daw ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Karamihan daw ng mga tumitingin sa kanya ay mga walang kwenta pero sinabihan pa rin siya ni Elced na huwag maging kampante dahil meron pa ring mga delikado. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakadating na din sila sa lugar ng quest at nakita na ang nakakatakot na mansyon. Pagkapasok nila doon ay nilabas agad ng ating bida ang kanyang holy sword at ginamit bilang isang ilaw. Sinabihan na naman siya ni Elced na kailangan niyang magdala ng sarili niyang ilaw dahil hindi niya pwedeng gawin iyon pag meron siyang mga kasama. Napatigil naman sila ng pag-uusap dahil meron silang naramdamang presensya sa madilim na part ng mansyon. Pagkalapit nila doon ay nakita nila agad ang isang living armor na merong malaking sandata. Unang beses daw magkakaroon ng kalaban si Leon na halberd ang gamit at sinabi na mahirap itong katapat dahil pwede itong gamiting pantusok o panghiwa. Meron din itong haba na 2 metro at paglapit pa lang sa kanya ay mahihirapan na agad ang ating bida. Sumugod naman agad sa kanya ang living armor at inisip na balewala ang kanyang mga sinabi dahil hindi naman ito ginamit ang mga advantage ng kanyang sandata dahil wala itong utak. Madali itong nasalag ni Leon at nag-counter agad at pinagpira-piraso ang living armor sa isang iglap. Napansin ni Elced na ginamit ni Leon ang axle at sinabing kahit medyo hindi pa rin siya sanay ay hindi na daw ito masama. Nagagamit lang daw niya ito ng ilang segundo pero mas maayos naman daw kumpara dati dahil marunong na siyang gumamit ng ora ngayon. Nagtaka naman ang dalawa dahil kanina pa daw sila nakatayo doon pero hindi pa rin nangyayari ang sinasabi sa quest na mabilis itong mag-regenerate. Sinabi naman ni Elced na baka hindi iyon totoo at meron lang gumawa ng maling report. Pwede daw na iyon nga ang rason pero ang pagbibigay ng maling report ay isang class 2 na krimen at hindi lang ito basta-basta. Hindi mapakali ang ating bida dahil sino naman daw ang magsasakripisyo ng kanilang kalayaan para gumawa lang ng maling report tungkol doon. Sinabi din niya na kahit gaano pa daw kabilis ang regeneration ng isang living armor ay kakayanin pa rin ito ng isang maayos na party nang walang problema. Naisip naman ni Elced na baka naman nahihirapan ng ibang mga adventurer doon dahil iba-iba siguro ang lakas ng bawat living armor. Sinabi ni Leon na pwede din naman iyon at ang kailangan na lang nilang gawin ay humanap ng iba pang living armor para kumpirmahin ang kanyang sinabi. Hindi naman na nila kailangan maghanap dahil bigla na lang may sumulpot doon na napakaraming kalaban. Hindi naman nila ito masyadong makita kaya sinabi ni Leon na pwede daw bang lakasan ni Elced ang ilaw ng kanyang holy sword. Napahanga naman doon ang ating bida dahil kahit sobrang liwanag daw nito ay hindi nasasaktan ang kanyang mga mata. Nagulat si Leon dahil bigla na lang tinakpan ng mga living armor ang kanilang mga mata na para bang nasisilaw sila. Nung makakalma na ang mga ito ay bigla na lang nilang inatake si Leon ng sabay-sabay at madali naman niya itong nasalag. Kahit daw perpekto ang kanilang galaw ay wala pa rin itong kwenta dahil madali itong mabasa kaya natalo na ni Leon ang mga ito isa-isa. Bigla na lang tinawag ni Elced ang ating bida kaya nawala ito sa konsentrasyon at muntik na itong tamaan ng kalaban. Umatras ito at nagalit sa spirit dahil muntik na daw siyang mapahamak sa panggugulo niya. Sinabi ni Elced ang mga kalaban daw niya ngayon ay hindi mga living armor. Gamitin daw niya ang kanyang vision at makikita niya na iba ang nagpapagalaw sa mga ito. Ang mga iyon daw ay isang uri ng evil energy at pag hinawakan daw nito ang katawan ng isang tao ay hihigupin nito ang kanilang buhay. Kahit daw malalabanan ito ng kanyang son Ora ay hindi pa rin siya pwedeng damaykit doon ng basta-basta. Pinaliwanag ni Elced na kung normal lang silang evil spirits ay natalo na daw agad sana sila sa ilaw pa lang ng holy sword. At kung mga normal na living armor naman sila ay hindi dapat sila nasaktan sa ilaw dahil walang silang mga emosyon.
Ang kalaban daw ni Leon ngayon ay ang tinatawag na Phantom Armor at nanggagaling ang mga ito sa kaluluwa ng mga namatay na hindi mapahinga at merong malalalim na galit sa mga nabubuhay. Buti na lang daw ay meron siyang Holy Sword dahil iyon lang ang isa sa mga pwedeng makatalo sa mga Phantom Armor. Ang problema na lang niya ngayon ay kahit meron siyang paraan para matalo ang mga ito ay sobrang dami naman daw ng mga nandoon. Napansin din ito ni Elcid at sinabing sobrang daming Phantom Armor doon kaya hindi lang ito basta pagkakataon lang. Ang paggawa daw kasi ng isang Phantom Armor ay napakababa ng success rate kahit na sobrang galing na magic user pa ang gumagawa nito. Ang ibig sabihin lang nito ay libo-libong espiritu ang pumupunta sa mansyong iyon at hindi naman makapaniwala ang ating bida na ganun daw pala kadami ang mga namamatay sa Blaine City. Dinagdag pa ni Elcid na hindi nakakagalaw ng malayo ang mga evil spirit at hindi din sila namamalagi sa mundong ito ng matagal. Nagets naman ito agad ng ating bida at sinabing ang mga espiritu ng mga namatay sa slums ay doon lang sa mansyon makakapunta. Inisip ni Leon na kahit na hindi pa siya masyadong malakas ay hindi niya pwedeng iwanan na lang ito basta. Kailangan daw niyang malaman kung sino talaga ang may gawa nito dahil ang plano niyang gamitin ang Holy Sword para pagalawin ang simbahan para sa kanya ay mawawalan ng silbi kung aalis na lang siya doon. Tumalon na siya papunta sa harap ng mga Phantom Armor at sinabing ang paglaban sa mga malalakas na kalaban sa madilim na lugar ay kailangan para lalo pa siyang lumakas. Buong gabi niya itong nilabanan ng walang tigil habang sinusubukan na din ang kanyang aura at Axel. Makikita natin na lumabas na ang araw at natalo na din lahat ng ating bida ang kanyang mga kalaban. Habang lumalabas ay sinabi nito kay Elcid na madami pa siyang kailangan malaman at gagawin niya ang lahat para mas lalo pang lumakas. Lumipat naman ang ating storya sa magulong part ng slums at makikita natin na merong umiiyak doon na isang bata. Naramdaman nito ang presensya ng isang lalaki kaya pinilit niyang takpan ang kanyang bunganga para hindi nito marinig ang kanyang pag-iyak. Siya ay si Kan, ang boss ng pinakamalakas na gang sa Blaine na nagngangalang Bastard. Makikita natin na nakikinig lang si Kan sa kanyang mga tauhan habang nagbibigay sila ng report sa kanya. Sinabi ng isang grupo sa kanya na meron daw silang natagpuang bahagi ng katawan at mga lamang loob sa sewer at sa tingin nila ay mahigit 30 ang namatay sa araw na iyon. Tinanong ni Kan kung ano ang sinabi ng kanilang mage at sinabi daw nito na meron daw talagang kakaibang nangyayari dahil kahit ang mga black magic user ay hindi gumagamit at nagtatapon ng ganun karaming bangkay. Sinabi naman nito na pagsamasamahin nila ang kanilang mga report ngayon kabilang ang lahat ng mga ebidensya sa isang maayos na lugar para mapilitan ng gumalaw ang guild o kaya naman ang simbahan. Sinabi naman ng isa na kahit hindi daw nila alam kung ano ang ginagawa ng mga iyon ay wag na lang daw nila itong pakialaman dahil hihina daw ang kanilang komisyon sa kanilang lugar. Sa isang iglap ay pinatahimik ito ni Kan at sinabing kakaiba daw ang grupo na gumagawa noon. Wag na daw nilang isipin na pwede silang damaykit sa mga iyon dahil pag nagkaroon daw sila ng relasyon ay delikado iyon para sa kanila. Hindi daw niya alam kung isa ba silang kulto o especially iya galing sa ibang kingdom pero ang sigurado daw nito ay delikado sila. At pag dumating daw ang panahon na gumalaw na ang simbahan para tugisin ang mga iyon ay madadami lang sila. Sinabi ni Kan na iyon na daw ang huling beses nilang pag-uusapan ang topic na iyon at tinaong na lang kung meron pa bang ibang report. Sinabi naman ng isa na meron daw siyang nabalitaan na merong isang adventurer ang paulit-ulit na bumabalik sa abandonadong mansyon dahil sa kanyang quest na living armor subjugation. Nagkaroon daw siya ng palayaw dahil ang lagi niyang kinukuhang quest ay ang mga mahihirap at hindi gustong gawin ng iba. Dati daw ay Kat ang tawag sa kanya pero ngayon naman ay Sweeper dahil sa paglinis niya ng mga quest na hindi gusto ng iba. Natuwa naman sa kanya si Kan at sinabing gusto niya itong makilala dahil pwede daw niya itong magamit. Kinagabihan, sa kwarto ng ating bida ay makikita natin na masipag lang itong nag-eensayo. Napayuko ito sa sobrang pagod at tinanong agad siya ni Elcid kung naramdaman ba niya ang flow ng oras sa kanyang katawan. Natuwa naman doon ang spirit dahil sinabi ni Leon na damang-dama daw niya ito at napakasarap daw nito sa pakiramdam. Pinuri siya ni Elcid dahil hindi daw nito inaakala na makakasabay siya sa kanyang training. Sinabi naman ng ating bida na para daw siyang namamatay at bigla na lang nabubuhay sa sobrang pagod pag ginagawa ang training ni Elcid pero parang hindi daw niya nararamdaman na lumalakas siya masyado. Nilabas naman ng spirit ang status window ni Leon para makita niya mismo ang kanyang stats at nagulat ito sa kanyang mga nakita.
Sinabi ni Elsed na ganun daw siya kabilis lumakas at hindi naman daw niya kailangan mabigla dahil ang Holy Sword ang nagtuturo sa kanya.